Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1761 hanggang 1780. Kabanata 1761. Mabigat ang mga salita ni Jasper, ngunit ganoon din. Gumalaw sina Baz at Jake. Lalo na si Baz, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumango, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan sa oras na ito. Isa pa, hindi ako madaling isuko ang posisyon na kinalalagyan ko sa iba. Sa paglipas ng panahon, malapit na ang oras ng pagbubukas. Dahil ang pagbubukas ng merkado sa oras na ito ay matukoy ang kinalabasan ng JW Foundation at Wall Street Capital, ang atensyon na nakalap sa kaganapan ay lumampas sa imahinasyon ng lahat. Sa mga salita ng isang propesor sa ekonomiya, ito ay isang engranding pagtitipon ng modernong ekonomiya at pananalapi. Gaano kalayo naabot ang impluwensya nito? Ang mga financial media outlet sa 12-dosenang malalaking bansa sa buong mundo ay lahat ay may tauhan sa araw na ito at lahat ay naka-schedule na mag-overtime ng madalian. Ito ay mula sa mga espesyal na panauhin hanggang sa mga analyst hanggang sa mga moderator na may mga profesional na kakayahan, at kasama ang pangkat ng pagsusulat sa likod ng mga eksena. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang editor-in-chief at punong editor ay kailangang manatili sa opisina. Naghihintay sila na gumawa ng isang live na broadcast kaagad pagkatapos ng pagbubukas. Ang mga manuskrito ay naisulat na at ang mga punong editor at editor-in-chief ay susuriin at i-publish ang mga ito sa pinakamaikling panahon pagkatapos ilunsad. Summerland, United States, United Kingdom, France, Sunrise Land, at iba pang malalaking bansa sa Financial Securities Department, Economic Control Department, at ang kaukulang desisyon. Paggawa ng mga armas ng sentral na bangko ang lahat ay nagtrabaho ng overtime. Naghahanda silang suriin ang labanan na malapit nang magsimula. Samantala, ang ilan sa mga mas maliliit na institusyon sa mga bansang medyo maliit, walang kakayahan, at walang lakas ng loob na lumahok ay hindi rin idle. Hiniling nila sa lahat ng empleyado na manatili sa kumpanya upang magbayad. Pansin sa engranding industriyang ito. Okasyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang obserbahan at pagbutihin kahit ito ay para sa organisasyon mismo o sa mga kakayahan sa negosyo ng kanilang mga empleyado. Napakakaunting mga pagkakataong tulad nito. Ang mga kilalang paaralang pang-ekonomiya sa buong mundo ay nagsuspend pa ng mga klase sa araw na ito, novel drama. Isasama ng mga propesor ang mga mag-aaral na maupo sa auditorium ng paaralan o malalaking silid ng komperensya upang maging handa silang mag-obserba at matuto mula rito ng live. Wala nang mas may kakayahang linangin ang mga kakayahan ng isang tao kaysa sa aktwal na pakikipaglaban. Kahit na hindi sila karapat-dapat na lumahok, ito ay isang bihirang pagkakataon pa rin na manood mula sa gilid at palitan ang iyong sarili sa anumang papel sa parehong nakakasakit at nagtatanggol na panig. Sa araw na ito, ilang stock exchange na nabuksan dahil sa mga pagkakaiba sa oras. Tulad ng Eastern Capital Securities Exchange, Waterhoof City A-Shares, Harbour City Stock Exchange, London Stock Exchange, at ilang iba pang pangunahing pandaigdigang palitan ng ekonomiya ay nakaranas ng kanilang pinakamababang dami ng kalakalan sa mga taon. Hindi ito dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, ngunit halos lahat ng karamihan sa mga retail na mamumuhunan at institusyon, maliban kung talagang kinakailangan, ay nakatuon sa stock market ng Estados Unidos. Sa isang banda, wala silang sapat na enerhiya upang masubaybayan ang parehong mga merkado. Sa kabilang banda, alam ng lahat na ang tagumpay o pagkatalo sa stock market ng Estados Unidos ay direktang makakaapekto sa pandaigdigang takbo ng ekonomiya. Ang malaking pagbabago-bago na naganap sa gitna ay kumakatawan sa malaking kayamanan para sa mga institusyon at brokerage retail investors. Sa makatuwid, ang pangangalakal ng mga kalakal tulad ng mga stock, securities, futures, langis, at iba pa ay nahulog lahat sa isang kakaibang kalmado. Sa sandaling ito, sa Norte City Trading Center, matangkad ang ilaw sa buong gusali.
Maliban sa mismong trading center, lahat ng kwarto sa dalawang palapag sa ibaba nito ay na-remodel. Ginawa silang cafeteria, kusina, at lounge. Para sa matagal na labanang ito, partikular na hiniling ni Jasper sa buong team sa kusina ng kumpanya na magtrabaho ng 3 shift. Sa mga araw na ito, lahat sila ay nagtatrabaho ng overtime at magdamag. Sa pamamagitan nito, sa sandaling may nag-request sa sandaling sila ay nagutom, may nakahanda ng pagkain na may hahatid anumang oras. Higit pa rito, magkakaroon ng takdang oras kung kailan may magpapadala ng hapunan at inumin sa itaas tuwing gabi. Gayun din, sa ganitong uri ng mataas na intensidad na paghaharap, maging ito ay isang mangangalakal, isang analyst, o iba pang mga tungkulin, ito ay madaling masunog. Kaya naman, kung hindi na nila ito kakayanin, maaari silang bumangon kaagad at pumunta sa lounge para magpahinga. Mayroong hindi bababa sa 2 kapalit sa likod ng bawat posisyon na handang pumalit sa trabaho anumang oras. Masasabing totoong nagtayo si Jasper, ang sentro ng kalakalan sa isang larangan ng digmaan. Command Center. Ang dahilan nito ay ang paghahangad ng sukdulang tagumpay. May ilang oras pa bago ang opening, pero buhay na dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1762. Vincenzo, ibigay sa akin ang nakaraang ulat ng data ng New York Securities Exchange. Mickey, ipinadala ko lang sa iyo ang second quarter financial report ng Lehman Investment Bank na hiningi mo. Paano ang data summary sheet? Ibigay ito sa akin sa lalong madaling panahon. Ibibigay ko ito kay Mr. Cullen para sa pagsusuri at pag-sign off. Huwag maghintay hanggang ipaalala sa iyo ni Mr. Cullen. Mr. Willis, mangyaring lumapit. Pakiramdam ko ay hindi tama ang data na ito at makakaapekto ito sa accounting mamaya. Ang buong trading center ay abala sa paghahanda para sa trabaho. Sa sandaling ito, nakikipag-chat at nagtatawanan si Jasper kasama ang ilang mga bisita sa pinakamataas na command room. Bumukas ang pinto ng command room, at pumasok ang boses ni Henry. Damn, ang lakas ng ulan sa labas. Muntik nang hindi lumapag ang eroplano. F***, sabi ng lahat, good sign daw kapag umuulan dahil oras na para kumita. Kung titignan ang ulan, hindi ba ako kumikita kaya wala na akong lugar para dito? Pumasok si Henry na nakangiti at umupo sa tabi ni Jasper. Tanong niya, na-miss mo ba ako? Hindi naman, novel drama. Maganda ang mood ni Jasper nang makita niyang muli si Henry. Naresolba na ba ang usapin sa Harbor City? Ano pa ba ang dapat gawin? Sa katunayan, ang pangunahing layunin ko ay tulungan kang maihatid ang maraming ginto sa mainland. Ang sangay ng sentral na bangko sa Cantor County ay pumalit na, kaya umalis na lang ako. Tinitingnan ng tatay ko ang iba pang bagay, kaya huwag kang mag-alala. Napailing-iling si Henry at nilibot ng kanyang mga mata ang mga tao sa command room. Walang kawili-wili sa mga lumang mukha tulad ng munting prinsipe at Panginoong Alvarado. Gayunpaman, nang makita niya si Simpson, nagulat si Henry. Narito rin ang miyembro ng pamilya ni Old Master Davidson. Halatang magkakilala sina Simpson at Henry. Kaya naman, tumayo siya ng nakangiti. Young Master Lo, hello. Kahit napaka-arrogant at egotistic na tao si Henry, sa pagkakataong ito, mabilis siyang bumangon at awkward na ngumiti sa bati ni Simpson. Huwag naman sana, generation older than my grandfather ang lolo mo. Nung naanod ang lolo ko nang walang patutunguhan sa Harbor City, inalok pa siya ng tatay mo ng tulong. Ayon sa seniority, generation ka ng tito ko, kaya dapat ako ang bumati sa iyo. Diretso ang pagtawa ni Simpson at sinabing, masyadong magalang si Young Master Lo. Lahat ng tao dito ay kaibigan, hindi pa banggitin na mas matanda lang ako sa iyo ng 5 o 6 na taon. Kung seniority ang pag-uusapan, mahihiya akong manatili dito. Humalaklak si Henry, nakipagpalitan pa ng kaunting kasiyahan kay Simpson, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Moses sa tabi ni Simpson, at nagtanong, parang hindi kita kilala. Bumangon din si Moses, ngumiti, at sumagot. Miller mula sa Jillian County. Halatang walang masyadong masabi si Henry. Ang simpleng pagpapakilala. Gayunpaman, dahil nakaya niyang umupo sa silid na ito, siya man lang ang pinakamakapangyarihang despot sa loob ng isang probinsya. At saka, kung general despot lang siya,
hindi siya magiging qualified na tumuntong sa kwartong ito. Okay, kahit sinong makapunta dito sa sandaling ito ay magiging kaibigan ko. Simula ngayon, lahat ay mag-iinuman at magsaya ng magkasama. Maaari ka ring tumawag ng ilang magagandang babae para makisaya sa iyo. Dahil sa sinabi ni Henry, muntik nang sabihin ni Jasper kay Julian na mawalan ng malay ang tanggang iyon. Sa sandaling ito, isang kotse ang dahan-daang lumapit sa Norritos City Trading Center, na maliwanag na naiilawan sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob ng sasakyan, tumangala si Conrad sa matayog na gusali na may masalimuot na ekspresyon. Mr. Monty, yumuyuko ka kay Jasper sa pagpasok mo sa gusali. Sa tabi ni Conrad, sabi ni Valentine na may malungkot na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1763, Pagyuko sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Conrad at nag-iisip, I don't think this is bowing my head to him. Ito ay tinatawag na pakikibagay sa kasalukuyang mga pangyayari. Ang isang taong may talento ay pumipili ng isang patron ng integridad, novel drama. Tiningnan ni Conrad ang maunlad na gusali ng JW headquarters at sinabi sa isang magkasalungat na tono, bago ito, ang JW ay isang maliit na kumpanya ng startup sa Norritos City, habang ang mga Monty ay isang higanti dito. Kahit saan man ako magpunta, lahat ay laging umiikot sa akin. Kumpara sa akin noong mga panahong iyon, si JW ay parang isang naghihikahos na kalalabas lang sa isang kanayunan. Walang interesado sa kanila at walang nagmamalasakit sa kanila. Ngunit ngayon, tingnan mo iyon. Itinuro ni Conrad ang kanyang daliri sa tuktok ng gusali. Halos kalahati ng mga nangungunang tagapagmana ng Summerland ay nasa tabi ni Jasper. Noong naging eyesore si Jasper kay Fabian, nabuksan na niya ang hindi malulutas na agwat sa pagitan namin. Noon pa man ay nag-aatubili akong aminin, pero ngayon, aminin ko na hindi na ako qualified na maging kalaban ni Jasper. Ang dahilan kung bakit ko tinulungan si Fabian na makitungo kay Jasper ay dahil hindi ako nakipagkasundo. Nalilito ako sa kung anong karapatan ng lalaking iyon mula sa pinakamababa at pinakamahihirap na pamilya sa isang rural village na tumayo ng mas mataas kaysa sa akin at makakita ng mas malayo kaysa sa akin. Paano ang mga young masters na nanunuya sa akin ay magsalita ng magalang at magiliw sa harap niya? Ngunit noon, mayroon akong paghahayag. Itinaas ni Conrad ang gilid ng kanyang labi at sinabing, bakit ko naman aawayin si Jasper? Noon, natatakot ako na mas magaling siya sa akin, natatakot ako na maaga niya ang spotlight ko at lahat ng pag-aari ko. Pero ngayon, sobrang galing niya. Sa level, kung nasaan ako pa rin ang nakikita ng mga tao, pero hindi nila ako ikukumpara kay Jasper. Samantala, si Jasper ay hindi magiging interesado sa mga bagay na mayroon ako at hindi ito magnanakaw sa akin. I'm still a genius from Southeast Province that only appear every 50 years. Si Jasper naman, wala siyang pakialam kung sino man ang mag-label, siya ay henyo. Mula sa puntong ito, ang pagpunta dito ay ang pinakamatalinong pagpipilian para sa akin. Ang kanyang pananaw ay umaabot sa buong bansa at mga bansa sa ibang bansa. Samantala, ang aking ambisyon ay limitado sa lalawigan at timog. Walang direktang conflict of interest sa pagitan natin. Tiningnan ni Valentine si Conrad na may komplikado at malungkot na hitsura. Ang kanyang Mr. Monty ay nagwala pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, si Mr. Monty ay si Mr. Monty pa rin. Baliw man siya, nakakapanibago pa rin ang mga nakakabaliw na sinabi niya. Lahat ng mga planong pagpatay kay Fabian kay Jasper ay idineklara ng kompleto. Kabiguan. Ngayon, masasabing hindi na qualified si Fabian para maging kalaban ni Jasper. Naubos na niya lahat ng pamamaraan niya. Kaya naman, si Fabian ay inalis. Ngayon, abala si Jasper sa mga importanteng bagay. Kapag may oras na siya, isa-isang daranasin ni Fabian at ng kanyang barkada ang mga kahihinatnan. Naiintindihan ko kung paano si Jasper, at tiyak na gagawin niya iyon. Kaya kung aakyat ako ngayon, at least it'll reflect my final side, otherwise I will never have a chance. Pagkatapos magsalita ni Conrad, binuksan niya ang pinto at bumaling kay Valentine. Sabi niya, hintayin mo ako dito. Hindi mapakali ang sagot ni Valentine, Mr. Monty.
Hayaan mo akong umakyat sa iyo. At least, magkakaroon ka. May magbabantay sa'yo. Natatakot ka ba na bugbugin ako ni Jasper o sa tingin mo ay papatayin niya ako kaagad? Nakangiting sabi ni Conrad, maghintay ka na lang dito. Kung wala namang malalaking problema, gagawin ko. Tawagan ka agad. Siguro magkakaroon tayo ng pagkakataong manatili rito ngayong gabi upang masaksihan ang digmaan ng siglo sa ating sariling mga mata. Pagkababa niya ng sasakyan, dirdiretsong naglakad si Conrad papasok sa South Face River Tower. Sa ngayon, dahil ang sentro ng kalakalan ay nasa itaas na palapag, ang antas ng seguridad dito ay itinaas sa pinakamataas na antas. Maliban sa mga empleyado ni JW, ito ay magiging imposibleng may makapasok pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1764. Kaya naman, napatigil si Conrad nang makapasok siya sa bulwagan. Hello, sir. Are you here to find someone or do errands? Matutulungan kita kahit ano pa ang hiling mo. Magalang nabati sa kanya ng isang magandang receptionist. Sa nakalipas na mga araw, ang mga papasok at lalabas sa gusaling ito ay malamang na mga big boss tulad ni Henry at ng munting prinsipe. Kaya naman, partikular din na sinabi ni Jasper sa receptionist na kailangan niyang tretuhin ng may courtesy ang lahat ng hindi kilalang bisita. Hindi maaaring gawing katatawanan si JW sa aspetong ito. May hinahanap ako, Jasper Lane, sabi ni Conrad na may magalang na ngiti. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nakasalubong ni Jasper si Conrad na mag-isa sa opisina. Nagulat si Jasper nang makita niya si Conrad, muli. Ang Conrad sa kanyang harapan ay nagbago o marami mula sa masiglang 50 taon sa kanyang alaala. May mga tuod sa kanyang pisngi. Malinaw, ito ay hindi alam kung ito ay dahil hindi siya nag-aalaga sa kanyang sarili kamakailan o kung ito ay iningatan na sadyang. Gayunpaman, ang kanyang mga mata at ang kanyang pag-uugali ay mas kalmado at hindi nababagabag kaysa dati. Matagal nang hindi nagkita. Ngumiti si Jasper at nagkusa na batiin siya. Pagkatapos, inilahad niya ang kamay kay Conrad. Buti naman may chance pa tayong magkita. Hindi nakipagkamay si Conrad kay Jasper, ni. Tumugon ba siya sa sinabi ni Jasper? Sa halip, tinignan niya ng mabuti si Jasper. Tila naiintindihan niya kung ang tono, ugali, at mga salita ni Jasper sa oras na ito ay naglalaman ng mas malalim na kahulugan. Gayunpaman, wala naman. Walang yabang, pangungutya, o paghamak na inaasahan ni Conrad. Sa halip, mayroon lamang isang matagal nang nawawalang kaginhawaan. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Sa tingin mo ba dapat kitang suntukin sa lupa, tapakan ang iyong mukha, at tanungin kung nagsisisi ka ba sa pag-provoke mo sa akin? Magiging normal ba iyon? Nagtatakang tanong ni Jasper. Nakahinga ng maluwag si Conrad. Itinaas ang kamay para makipagkamay kay Jasper, at sinabing, sa totoo lang, gusto ko talagang gawin mo ito, dahil kapag nagawa mo na, ibig sabihin hindi ka ganoon ka-perpekto. Kahit papano may kahinaan ka pa rin, pero wala ka, kaya binibigyan mo ako ng lahat ng pag-asa. Huwag kang makaramdam ng ganyan. Dahil lumapit ka sa akin ngayon na may ganitong ugali, nangangahulugan ito na may mga bagay kang naisip. Kaya bakit ka dapat mawalan ng pag-asa? Kung magkaaway pa tayo, wala ka ngayon. Pero, nandito ka ngayon, so ibig sabihin hindi na tayo magkaaway. Kung pwede tayong maging magkaibigan, pwede tayong umupo at magkwentuhan ng mabuti. Napangiti ng mapait si Conrad sa sinabi ni Jasper. Karapat-dapat pa ba akong maging kaibigan? Tanong ni Conrad, novel drama. Bakit hindi? Nagkibit balikat si Jasper. Pagkatapos, pinaupo niya si Conrad at sinabing, sa totoo lang, hindi ko maaaring maging kaibigan ang munting prinsipe at si Lord Alvarado. Pumili ka lang ng kahit ano mula sa command room sa labas. Si Simpson mula sa pamilyang Davidson sa Cantor County at Moses mula sa pamilya Miller sa Gillian County ay mga taong kayang yumugyog sa lupa sa pamamagitan ng pagtapak ng kanilang mga paa. Maaari din silang tawaging mga susunod na kahalili ng matataas na uri sa Summerland. Pero bukod kay Henry, hindi ako pwedeng maging kaibigan sa kanila. Pagkasabi noon, itinuro ni Jasper ang kanyang daliri kay Conrad at mahinang sinabing, pero sa iyo, pakiramdam ko maaari tayong maging magkaibigan. Tumaas ang kilay ni Conrad.
Isang malaking alon ng mga pag-iisip ang lumitaw sa kanyang orihinal na stagnant state of mind nang marinig niya ang mga pangalang Simpson at Moses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1765. Masyadong malaki ang Summerland. Ito ay nagkaroon ng mahabang kasaysayan at napakaraming tao sa loob. Ang mga tao ng Summerland ay sumunod sa gininto ang kahulugan sa loob ng libu-libong taon. Iilan lang ang mga nangungunang pamilya na kilala ng mga ordinaryong tao, ngunit napakakaunti ba talaga ng malalaking pamilya sa Summerland? Halatang hindi. Sa makatuwid, ito ay nakalaan para sa maraming mga angkan o puwersa na magtago at kumilos sa mga anino. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring hindi kailanman makipag-ugnayan sa kanila sa buong buhay nila. Kung saan, ang Davidsons at ang Millers ay ganap na akma sa panukalang batas. Bilang karagdagan sa kanila, alam din ni Conrad ang ilang mga pamilya na mas matindi kaysa sa mga Miller at mga Davidson. Karaniwang sinusunod nila ang isang closed door na patakaran at hindi kailanman babanggitin ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang. Mahalaga ang pamilya sa labas ng mundo, marami. Ang mga taong nakakakilala sa kanila ay walang ideya na ang mga individual na ito ay mula sa parehong pamilya. Ang mga pamilyang iyon ay hindi lilito hanggang sa ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang Millers at ang Davidsons ay tila ang mga maaaring mag-claim ng natitirang talento sa lahat ng mababangki na higanti dahil sa kanilang laki at makasaysayang pamana. Nang malaman ni Conrad na ang mga Miller at ang mga Davidson ay parehong nasa command room ni Jasper, napagtanto niya kung gaano katama ang kanyang desisyon ngayon. Nangangahulugan ito na hindi lamang opisyal na kinilala si Jasper. Ngayon, kahit na ang mga low-key na higanti tulad ng Millers at ang Davidsons ay kinilala rin si Jasper bilang bagong henerasyon ng mga nangungunang bigwig sa Summerland. Sa ganoong kapangyarihan, sino ang makakapigil kay Jasper kung hindi siya matalo sa labanang ito? Siya ay nagdadala ng isang banal na layunin, kaya kung si Jasper ay hindi liligawan ng sakuna, siya ay halos napakalaki upang mabaygo. Maging ang mga Miller at ang mga Davidson ay nagpakita na. Tanong ni Conrad sa salungat na tono. Kilala mo ba sila? Nagulat si Jasper. Nakangiting sinabi ni Conrad, narinig ko ang aking ama na nag-usap tungkol sa ilang mga lihim tungkol sa kapangyarihan ng mga pamilya sa tahanan. Hindi ko gaanong alam, ngunit alam ko ang ilan dito. Hindi lamang ito nagpapakita ng saloobin ng kanilang pamilya na sila ay lalapit sa iyo sa sandaling ito. Ito ay nangangahulugan na kinakatawan din nila ang mga saloobin ng iba pang mga nakatagong pamilya. Nakuha mo ang suporta nila, kaya sa tingin ko, nag-invest sila ng maraming pera sa iyo, tama ba? Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Wala siyang ibang pagpipilian. Masyadong mababaw ang pundasyon at mga karanasan ni Jasper kumpara kay Conrad, lalo pa kung ikukumpara sa isang tulad ng Munting Prinsipe at Lord Alvarado, novel drama. Ang ganitong uri ng pundasyon at karanasan ay hindi tungkol sa kapangyarihan, ngunit pangitain at pananaw. May mga hindi kilalang sikreto sa bansa na hindi alam ni Jasper. Gayun din, ang mga taong mula sa isang malakas na background tulad ni Conrad ay maaaring matuto ng isang bagay mula sa kanilang mga nakatatanda, at ang mga tila hindi mahalagang bagay na ito ay magiging pangunahing impormasyon sa mga kritikal na sandali. Wala silang paraan para malaman ito kung hindi dahil sa mga paalala ng kanilang mga magulang. Bukod dito, imposible para sa mga tagalabas na aktibong malaman ang mga ito. No wonder, nagtataka ako kung paano napakayaman ng mga pamilyang ito na kusang kumuha ng daan-daang bilyong pondo para magsimula, ngunit lumalabas na pinagsama-sama ang perang ito, biro ni Jasper. Umiling si Conrad, ayaw na niyang ituloy ang paksang ito. Ang ilan sa mga naunang pagtatangkang pagpatay laban sa iyo ay ginawa ni na Fabian, Morrison at Echo, ngunit ang kanilang nabigo ang mga plano. Matipid na sagot ni Jasper, alam ko. Si Echo ay ganap na tapos na sa ngayon. Humalaklak si Conrad. Wala siyang pakialam kay Echo, kaya nagpatuloy siya, naubos na ni Fabian ang lahat ng kanyang kayamanan. Dahil wala na siyang magagawa sa iyo, wala na siyang qualifications para magpatuloy sa paglalaro. Aalagaan ko si Fabian kapag libre ako. Sa katunayan, ang reaksyon ni Jasper ay tulad ng hula ni Conrad.
Hindi sinasadya ni Jasper na pakawalan si Fabian ng ganoon kadali. Babayaran niya ang bago at lumang sama ng loob ng magkasama sa madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1766. Napaawang ang sulok ng bibig ni Conrad, at nagpatuloy siya, sa simula, inilagay ka ni Fabian sa isang mahirap na sitwasyon. Ang ideya ko ay nakipagtulungan si Fabian sa Wall Street upang kumilos laban sa iyo. Naisip ko, sabi ni Jasper na may kalahating ngiti, kaya sa palagay ko iilan lang sa mundo ang nakakaalam na ang dahilan kung bakit ipinanganak ang JW Foundation at kung paano nito haharapin ang Wall Street Capital sa ilalim ng atensyon ng mundo ngayon ay dahil sa isang pangunahing figure. At ikaw iyon. Kung wala ka, wala sa mga bagay na ito ang mangyayari. Tumawa si Conrad at sinabing, so sa tingin mo dapat kong ipagmalaki ang sarili ko. Hindi mahalaga kung sa tingin mo ay sulit na ipagmalaki dahil tapos na ang lahat. Tumingin si Jasper kay Conrad at sinabing, napakahusay ng pag-unlad ng JW ngayon, at napakahusay ng takbo ng negosyo ko. Interesado ka bang pumunta at sumama sa akin? Bukod sa lahat, maipapangako ko na mabubuhay ka ng maayos. Lalong ngumiti si Conrad at sumagot, I don't think I'm at that stage where I need to sponge off others. I don't want these things. Ang perang iniwan sa akin ng tatay ko ay sapat pa rin para mamuhay ako ng disente. Conrad, handa ka bang mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong mga araw sa paggastos ng pera ng iyong matanda? Tumingin si Jasper kay Conrad at nagtanong, kung payag ka, hindi kita pipilitin. Maaari mong mabuhay ang iyong mga araw tulad ng isang recluse na walang tiyak na tirahan. Nababagay din ito sa iyo. Mapaglarong sagot ni Conrad, paano kung hindi ako magkasundo at ayaw kong magtrabaho sa ilalim mo? Pagkatapos ay kapag nakipag-usap ako kay Fabian, sisirain kita habang ako ay nasa ito, novel drama. Natahimik ang ekspresyon ni Jasper sa sinabi nito. Hindi ako nagbibiro, pagod na akong makipag-away sa inyo para sa ilan. Hindi maipaliwanag na mga hinaing, kaya mas mabuti kung aalagaan ko kayong lahat ng sabay-sabay para magawa ko. Tumutok sa ibang bagay. Kung malalampasan natin ito, hindi may iwasang ilipat ng JW ang focus sa pandaigdigang merkado at pandaigdigang kompetisyon. Hindi katumbas ng halaga para sa akin o JW na mag-aksaya ng labis na enerhiya sa mga domestic na bagay. Sa makatuwid, gusto kong makahanap ng isang taong may kakayahang sumali sa JW at tulungan akong mag-asikaso sa mga domestic affairs. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ako ng ilang ligaw na ambisyon? Tanong ni Conrad. Mga ambisyon. Tumawa si Jasper. Kung walang ambisyon, paano mo nabuo ang iyong kakayahan? Ang isang may kakayahang tao ay dapat may maihahambing na ambisyon. Hindi ako natatakot na ikaw ay may ambisyon, natatakot ako na ikaw ay walang kakayahan. Tumawa si Conrad at sinabing, bueno, kung hindi ka natatakot na gumawa ako ng isang bagay na kakaiba, pagkatapos ay magtatrabaho ako para sa iyo. Makalipas ang mahigit 10 minuto, personal na pinirmahan ni Jasper ang appointment letter. Ibibigay ko itong appointment letter sa personnel department. Pagkatapos mag-file, ito na. Ipapasa sa lahat ng empleyado ng JW bukas, ngunit mula sa sandaling ito, miyembro ka na ng JW. Papalitan mo si Malcolm bilang Chief Operating Officer. May hiling ako, biglang sabi ni Conrad. Tumingin sa kanya si Jasper at hindi umimik. Ang taong ito ay dapat na makilala ang mabuting hangarin ng iba, ngunit siya ay gumagawa ng mga kahilingan sa sandaling siya ay sumali. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at nagpas siyang hintayin si Conrad sa kanyang kahilingan. Gusto kong maging deputy ko si Valentine. This whole time, siya lang ang loyal sa akin, at hindi ko siya kayang iwan, mahinahon ngunit mataimtim na sabi ni Conrad. Isinaalang-alang ni Jasper ng 10 segundo bago tumango. Ikaw ang punong operating office, kaya may karapatan kang magpasya kung sino ang iyong kinatawan. Maaari mong isipin ito bilang isang kaginhawaan na ipinaabot ko sa iyo upang suportahan ang iyong trabaho. Nang maglaon, nang pumasok si Jasper sa command room kasama si Conrad, na siyang bagong Chief Operating Officer ng JW Company, ang iba ay walang sinabi. Gayunpaman, agad na sumabog si Henry. F***, Conrad Monty. Anak ka ng Ab***.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1767. Jasper, hindi ka naman baliw ah. Ito. Anak ni Ab Asterisk, muntik ka nang mapatay. Beses. Tinitigan ni Henry si Conrad ng mapusok at sinabi kay Jasper. Pinisil ni Jasper ang balikat ni Henry para sumenyas itong umupo para umatras. Aniya, sa simula, magkaiba kami ng paninindigan, at lahat ng tao ay may magkasalungat na interes. So, wala namang masama sa paggamit ng iba't ibang pamamaraan, pero ngayon pareho kami ng paninindigan at interes, kaya okay lang na maging magkaibigan kami. Sinulyapan ni Henry si Jasper at galit na sinabi, "This is your business, and I don't want to bother with it, but don't think that I'll be nice to this punk." Hindi ko kailangan na maging ka. Mahinahong sagot ni Conrad, novel drama. Hey, galit na galit si Henry. How dare you talk back to me? Hindi siya pinansin ni Conrad. Sa halip ay tumingin siya. Moses at sinabing, Mr. Miller, tiwala ako na magaling ka mula noong huli tayong nagkita. Tumawa si Moses at sumagot, hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ngumiti si Conrad at sinabing, hindi ko rin inaasahan. Mabutit nandito ka. Sabay-sabay nating hintayin ang pagbubukas, sabi ni Moses. Sumagot si Conrad sabay tango ng kanyang ulo. Yun din ang naisip ko. Hindi nagtagal, si Valentine, na kanina pa sabik na naghihintay sa balita ni Conrad. Pababa, umakyat, nang itulak niya ang pinto ng command center, hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng napakalakas ng tumingin sa kanya ang lahat ng malalaking putok sa silid. Maingat siyang naglakad sa dingding at humakbang sa likuran ni Conrad, na nakatayo lang sa sulok. Mr. Monty, malapit nang umiyak si Valentine. Paano tayo nakarating dito? Hanggang ngayon, buo pa rin ang paniniwala ni Valentine na nagbibiro si Conrad nang sabihin niyang sabay silang maghintay at manood ng War of the Century sa Norritos City Trading Center. Ako na ngayon ang ko ng JW Company. Mahinang sinabi ni Conrad, at ikaw ang aking kinatawan. Napatulala si Valentine. Tumingin siya kay Conrad, pagkatapos ay kay Jasper, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sabi niya, iyan ay, ayos din. Minuminuto ang lumipas at ang malakas na ulan sa labas ay mukhang hindi na ito titigil. Lumalalim na ang gabi. Ang liwanag ng lupa ay kumupas, at pagkatapos, nangingibabaw ang dilim sa bawat sulok ng lungsod. Nahulog si halos mula sa mga streetlight sa gilid ng kalsada. At, sa loob ng bawat halo, tubig ulan na bilang. Siksik na parang mga butil na nahulog mula sa langit. Kapag ang isa ay nagtaas ng kanilang ulo, gagawin nila. Makita ang malakas na ulan na bumabagsak mula sa walang katapusan at malayong madilim na gabi. Bumagsak ang ulan sa lupa at ang buong lungsod ay lumubog sa makakapal na ambon. Sa unti-unting pagdating ng sandali ng pagtutuos, unti-unting natahimik ang command room na masigla at puno ng masasayang kwentuhan. Walang nasa mood na ipagpatuloy ang pakikipag-chat. Sila subconsciously nagsimulang lalong madalas sa countdown sa gitnang electronic screen. 30 minuto ang natitira. Huminga ng mahina si Conrad at nagnakaw ng tingin kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1768. Kinalikot ni Jasper ang panulat sa mga oras na ito. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya. Matagal nang nag-aaway ang dalawa, ngunit ito ang unang pagkakataon na pinagmamasdan ni Conrad si Jasper ng malapitan kapag nag-iisip. Talagang gusto niyang malaman ang mga pangyayari kung saan naisip ng lalaking ito ang mga kamangha-manghang ideya at pangangatwiran. Ano man ang mood, ang daloy ng oras ay naayos. 10 minutes before the opening, pumasok si Jake sa command room. Ang kanyang pagdating ay nagulat sa lahat, at sa same time, kinabahan sila. Alam ng lahat na narito si Jake upang ilista sa bawat koponan ang kanilang mga paghahanda. Ang segment na ito ang huling gawain bago magsimula ang labanan. Pagkatapos nito, maghihintay ang lahat sa pagdating ng huling sandali. Mr. Lane at mga kapwa mamumuhunan. Nakatayo si Jake sa bilog na binubuo ng malalaking shot at medyo nasa sabik. Sino man sa mga taong ito ay mga kahalili ng mayayamang pamilya. Ang kapangyarihang pinagkadalubhasaan nila ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao at madali pa nilang maapektuhan ang buong industriya sa kanilang mga desisyon. Huminga ng malalim,
Nagpatuloy si Jake, nakahanda na ang paghahanda ng koponan. Ang kabuuang na block na pondo ng JW Foundation ay 89.2 bilyong US dollars, at ang kabuuang halaga ng summer dollars reserves ay 1.1 trillion summer dollars, nakatumbas ng 146 na bilyong US dollars. Ayon sa mga pagtataya ng mga analyst, sa loob ng kalahating oras pagkatapos magbukas ang market, ang mga trading order na nalock bago magkabisa ang lockdown order ay ilalabas. Ang bahaging ito ng mga trading order ay gagastos sa amin ng higit sa 15 bilyong US dollars. Biglang naging seryoso ang tono ni Jake habang nagpatuloy, sa madaling salita, sa sandaling magsimula ang labanan, mawawalan tayo ng 15 billion US dollars at ang kabuuang capital scale ay magiging nabawasan mula 244.2 bilyong US dollars hanggang 229.2 bilyong US dollars. Ang mga salitang ito ay nagpabigat sa kapaligiran sa command room. Malulugi sila ng 15 bilyong US dollars bago pa man magsimula ang labanan. Ito ay hindi magandang balita. Gayunpaman, alam ng lahat na ito ay hindi maiiwasan. Tapos nung dumating yung lockdown order, sa bisa, lahat ng novel drama ng JW Foundation. Ang mga posisyon ay nililiquidate sa mga batch ng Quantum Fund. Naitala ang ilan sa mga order ng transaksyon, ngunit dahil sa epekto ng lockdown order, walang mga settlement na ginawa. Sa kabaligtaran, kapag inalis ang utos ng lockdown, agad silang aayusin. Sa oras na ito, ang telepono ni Jasper na dati sa mesa ay nag-vibrate. Nakahinga ng maluwag si Jasper nang makita ito. Sabi niya, lahat, huwag masyadong mag-alala. Ngayon, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng ilang magandang balita. With that, sinenyasan ni Jasper ang kanyang assistant na ilipat ang laman ng electronic screen sa news channel. Ito ang opisyal na channel ng balita ng Estados Unidos. Ang magandang blonde at blue-eyed host ay seryosong nag-broadcast ng balita. Tingnan mo ang mukha niya. Ito ay isang emergency na broadcast. Sa katatapos lang na talakayan ng National Assembly Bill, 6 na bagong panukala ang naipasa, kasama ang Penalty Amendment Act of Texas. Tila natulala ang lahat at hindi nila naintindihan kung bakit biglang hiniling ni Jasper sa kanilang lahat na manood ng balita sa Estados Unidos. Gayunpaman, lahat ay matyaga. Alam nilang walang gagawing walang kabuluhan si Jasper. Oo naman, habang ipinapalabas ang balita, naghulog ang host ng isang malaking bomba. Sa karagdagan, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya ang Kongreso na buksan ang mga paghihigpit sa offshore capital. Maaapektuhan nito ang mga pampinansyal na operasyon sa mga lokal na pondong hindi United States sa loob at labas ng United States. Wala ng mga paghihigpit sa kota, at ang mga paglilipat ay maaaring isagawa 24 na oras sa isang araw nang walang pagkaantala. Sinabi ng may katuturang tagapagsalita na ito ay nagpapahiwatig na ang Estados Unidos ay ang pinakademokratikong bansa sa mundo at hindi magdidiskrimina laban sa anumang kapital, na ang Estados Unidos ay isang bukas na bansa at tinatanggap ang anumang legal na kapital upang mamuhunan sa bansa. Bukod dito, sinabi ng tagapagsalita ng Supreme Circuit Court na mula ngayon, maliban na lang kung may malinaw na ebidensyang kriminal, hindi maaaprubahan ang mga aplikasyon para sa mga order ng seizure laban sa dayuhang kapital o mga dayuhang kumpanya. Ito rin ay nagpapatunay na ang Estados Unidos ay gumawa ng isang malaking hakbang tungo sa pagiging isang mas bukas at demokratikong bansa. Natahimik ang buong command center, at ang lahat ay tumingin kay Jasper na tulala. Hindi nila maisip kung paano nagawang kontrolin ng isang tao mula sa Summerland, o sa halip, isang tao mula sa Summerland na itinuturing na pangunahing kaaway ng kabisera ng Estados Unidos, na malayo ang kontrolin ang Kongreso ng Estados Unidos upang maipasa ang dalawang lubhang maluwag at mapagkaibigang patakarang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1769. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Sinampal ni Lord Alvarado ang kanyang mga labi at hindi napigil ang sinabi. Kami ay lumalaban sa aming mga F***ing pagkamatay sa Wall Street Capital at bilang isang resulta, ang Kongreso ng Estados Unidos ay nagpasya na umalis mula sa gilid ng Wall Street Capital. Ito ba ay isang panloob na salungatan? Nakangiting sabi ni Jasper, hindi, we're just using a portion of our possible profit in exchange for the help of certain political forces.
We can compromise because of benefits in business, politics is no different. Gayunpaman, hindi makatutuhanang isipin na ang saloobin ng gobyerno ng Estados Unidos ay nagbago dahil dito. Ang ganitong uri ng bagay ay mahirap para sa aming mga taga-Summerland na maunawaan dahil sa aming mga anti-pambansang kondisyon, ngunit sa Estados Unidos, hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, sinabi din ng host na ang Estados Unidos ay ang pinakademokratikong at bukas na bansa sa mundo. Ang maluwag na salita ni Jasper ay nagpatawa sa buong command room. Sa kabilang banda, ang parehong balita ay nagpagalit sa Quantum Fund, na naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan sa karagatan. Sa isang pambihirang pagkakataon, sinira ni Soros ang computer sa galit. Yung grupo ng mga Maldita na politiko. Ang kanilang bottom line ay kasing dumi ng damit na panloob ng isang puta. Alam ba nila kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatupad ng dalawang batas na ito? Ibig sabihin ay wala ng anumang paghihigpit si Jasper. Ang banta ng gobyerno ng Estados Unidos sa kanya ay mababawasan sa minimum. Novel drama. Yung mga anak ng mga ab-asterisk na politiko. Umalangaw-ngaw ang galit na sumpa ni Soros. Sa buong sentro ng kalakalan. Malamig na pinanood ni Rogers ang eksenang ito, ngunit lihim siyang nasiyahan. Ilang buwan na rin ang nakalipas, nagalit din siya kay Jasper. Gayunpaman, ano ang sinabi at ginawa ni Soros noon? Ngayon, nagpasya si Rogers na hayaan si Soros na matikman ang sarili niyang gamot. Tama na, matandang kabanata. Sinabi ni Rogers sa mahinahong tono, nangyari na ito. Ang dapat nating isipin ay isang paraan upang harapin ito, hindi basta-basta magtapon dito. Sa palagay mo ba ang mga kongresista sa Washington na gumawa ng desisyon ay bibigyan ka ng pansin kahit na pumutok ka dito? Kung tumayo sila sa harap mo, maglalakas loob ka bang magtanong kung sila ay kasing dumi ng damit na panloob ng isang puta? Halos sumabog ang mga daluyan ng dugo ni Soros. Nang marinig niya ito, Rogers, ano ang gusto mong sabihin? Nakatingin sa malamig na mga mata ni Soros, sumagot si Rogers, tiyak na hinikayat ni Jasper ang isang kapangyarihang pampulitika na may sapat na impluwensya upang ilipat ang higit sa 1/3 ng mga kongresista, at ngayon ay 10 minuto na lamang mula sa pagbubukas. Ibig sabihin hindi nila kami binalak na bigyan kami ng oras para lumaban sa simula. Kaya, ang pagngangalit ay walang silbi. Isipin mo ulit. Ang dalawang bill na ito ay nagbibigay lang kay Jasper ng medyo fair playing field. May praktikal ba itong epekto sa crush natin sa kanya? Noong lockdown order, ipinatupad, sinabi mo sa iyong sarili na sa harap ng ganap na kapangyarihan ng kapital, ang anumang mga trick ay walang silbi. Ngumuso si Soros. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, tama ka, 5 minuto bago ang pagbubukas, sasagutin ko si Jasper ng pinakamalungkot na katotohanan na kahit gaano pa siya aming mga pandaraya, wala pa rin itong silbi. Ang oras ng pagbubukas ay mabilis na lumalapit. Ang Federal Reserve ng Estados Unidos at ang Departamento ng Pananalapi ng Central Bank, ang Departamento ng Pananalapi ng Summerland Central Bank, at ang hindi mabilang na malalaking institusyon ay nagbigay pansin sa kaganapang ito. Ito ay hindi alam kung gaano karaming mga tao ang pinananatiling naghihintay na may pigil hininga para sa susunod na 5 minuto upang lumipas. Sa sandaling ito, lumabas na rin si Jasper sa command room para harapin ang buong trading team. Tiningnan niya ang mga mukha ng lahat ng kanyang mga tauhan na tila kinakabahan o excited ngunit walang bakas ng takot o takot. Tapos, ngumisi siya. Hindi siya nagkwento ng kahit na anong lola, at hindi rin siya gumawa ng mahaba at paikot-ikot na pananalita. Isang sentence lang si Jasper. Lahat, siguradong mananalo tayo. Talagang mananalo tayo. Talagang mananalo tayo. Talagang mananalo tayo. Nagsimulang maghiyawan at maghiyawan ang lahat. Sa likod ng salamin ng command room, sinabi ni Lord Alvarado sa munting prinsipe na katabi niya sa tonong naiinggit at nagseselos, ang taong ito ay mahusay na paglaruan ang puso ng mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1770. Napangiti din ng mapait ang munting prinsipe. In fact, I think he is more suited for politics. Sayang naman ang pagnenegosyo niya sa ganyang talent. Haha, sabi ni Lord Alvarado, hindi ba tayo mawawala ng maraming saya kung papasok siya sa politika? Tama ka,
Natutuwang sabi ng munting prinsipe. Pagkatapos magsalita ni Jasper, tumalikod na siya at bumalik sa command room. Samantala, agad na tumahimik ang tagay sa likod niya. Natigilan ang lahat at naupo muli sa kani-kanilang mga mesa. Nakatitig sila sa iba't ibang software na nabuksan sa kanilang mga computer habang hinihintay na lumipas ang mga huling minuto. Nang dumating si Jasper sa pintuan ng command room, ang countdown sa malaking electronic screen ay tumalon sa sandaling itulak niya ang pinto. Andito na tayo. May nagsalita sa tonong pinipigilan ang kanilang excitement at emosyon. Parang signal. Nagliwanag ang mga mata ng lahat habang diretsyong nakatingin sa mga electronic screen. Ang electronic screen ay nagyelo ng wala pang isang segundo at pagkatapos ay agad na lumitaw ang stock market ng Estados Unidos. Sa isang iglap, parang may pinindot ang play sa isang nakapost na video habang nagsimulang mag-refresh ang napakalaking stream ng data. Nagsimulang kumurap sa screen ang mga numerong kumakatawan sa kayamanan. Sa tuwing ito ay tumaas o bumaba, nangangahulugan ito na isang malaking bilang ng mga pondo ang kumukumpleto sa kanilang mga transaksyon. Isang minuto pagkatapos ng pagbubukas ng merkado, lahat ng mga order mula sa bago magkabisa ang lockdown order ay naayos na. Ang mga transaksyon ay nakumpleto na ngayon. Nawala ang 15 bilyon. Maririnig ang boses ni Jake. Walang kahit kaunting pagkakaiba. Mula sa nakaraang hula, kahit na pinaghandaan nila ito, hindi maiwasan ng lahat na iangat ang kanilang mga kilay nang makita ang pagsingaw ng yaman na lumampas sa 100 bilyon matapos itong ma-convert sa summer dollars. Si Moses, na nakaranas ng ganitong uri ng labanan sa unang pagkakataon, ay hangin na ang kanyang boses at sinabing, parang hindi iyon totoong pera. Kaya't higit sa 100 bilyon ang nawala ng ganoon. Sinabi ni Simpson, karamihan sa mga tao ay hindi kayang maglaro ng ganitong uri ng laro. Kumikilos na ang quantum fund, at ikinakandado nila ang aming mga posisyon upang ipagpatuloy ang pag-liquidate sa kanila. Dumating ang medyo nagmamadaling boses ni Jake. Walang pakialam si Jasper dito. Binaling niya ang ulo kay Henry at tinignan ito. Tumanggaw si Henry at lumabas ng command room. Sabay utos ni Jasper kay Jake. Isara ang posisyon at magbakante ng 50 bilyong US dollar sa mga pondo, novel drama. Matapos mailabas ang utos, agad na sinimulan ng buong koponan na isagawa ito. Walang magtatanong sa desisyon ni Jasper dahil, sa sandaling ito, si Jasper ang hari. 50 bilyong pondo ang nabakan. Ang kabuoang capital pool natin ay nililiquidate pa rin at dumarami pa rin ang mga pagkalugi, ulat ni Jake sa malamig na tono. Ipakita sa akin ang graph ng transaksyon ng subprime loan market. Pagkatapos sabihin iyon ni Jasper, nag-flicker ang screen at lumitaw ang isang mas kalmadong merkado. Ang karamihan sa mga tao ay hindi pamilyar sa merkado na ito. Hindi pa nila ito nakita noon, at ang pagiging komplikado ng data ay mas mataas kaysa sa ordinaryong merkado ng mga mahalagang papel. Ito ay dahil mayroon itong 6 na direksyon sa kabuuan. Ang stock market ay may 2 direksyon at ito ay pataas o pababa. Ang futures market ay may 4 na direksyon. Bilang karagdagan sa mga pagtaas at pagbaba, mayroon ding matagal na nagbebenta kapag ito ay bullish at short selling kapag ito ay bearish. Gayunpaman, ang subprime loan market ay mahalagang merkado kung saan ginamit ang mga pondo bilang mga kalakal sa pangangalakal. Mayroong 6 na direksyon dito, na bullish shorts at bearish shorts. Napakasalimuot na ilarawan, ngunit isa lamang ang kailangan malaman, na ang malalaking institusyon at internasyonal na mga speculators na talagang nauunawaan ang paggamit ng leverage sa pananalapi, tulad ng mga venture capital firm tulad ng Lehman at Colossal Investment Banks, ay nakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng merkado. 50 bilyong US dollars, ipakita ang iyong mga kamay. Maikling subprime mortgage loan products. Sa sandaling sinabi iyon ni Jasper, sinasagisag nito ang isang tsunami sa pananalapi na hindi inaasahan ng sinuman na sumabog mula sa pinakamahinang punto sa buong Estados Unidos. Sistemang pang-ekonomiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1771. Pansamantalang nilock ng fund pool ng JW Foundation ang lahat ng transaksyon nang magkabisa ang utos ng lockdown. Sa makatuwid, ang ilang matagumpay ngunit hindi naayos na mga order ay natupad sa unang minuto ng pagbubukas, at ang JW ay dumanas ng agarang pagkawala ng 15 bilyong US dollars.
Sa ikalimang minuto ng pagbubukas, ang mga pag-atake ng Quantum Fund sa JW Foundation ay nagsimulang tumaas ng pangalawa at ang JW Foundation ay tila walang magawa sa harap ng gayong matinding pag-atake. Hinahulaan namin na maaaring gusto ng JW Foundation na ipagpalit ang espasyo para sa oras at magsimula ng tug of war sa Quantum Fund sa isang presyo na mas nakakatulong sa pagtatanggol ng JW Foundation. Gayunpaman, hindi nila ginawa. Sa Swallow Capital, tahimik ang kapaligiran sa pinakamataas na antas ng meeting room ng Central Bank. Ang mga nangungunang pinuno at mananaliksik mula sa mga nauugnay na departamento ng Bangko Sentral ay nakatingin sa real-time na data ng transaksyon at nakikinig sa paliwanag ng punong eksperto sa pananaliksik sa pananalapi ng sentral na bangko. Sa kasalukuyan, ang fund pool ng JW Foundation ay nawalan ng higit sa 22 bilyong US dollars. Seryoso ang ekspresyon ng punong dalubhasa at nagpatuloy, kung magpapatuloy ang pagkalugi sa ganitong rate at ang JW Foundation ay hindi gagawa ng anumang mabisang hakbang, mawawalan ng tiwala ang merkado sa JW Foundation. Sa oras na iyon, ang avalanche ng mga pagkalugi ay mangyayari. Form, at ganap na maliquidate ng Quantum Fund ang lahat ng pondo ng JW Foundation sa loob ng kalahating araw ng kalakalan. Nasa conference room din si Tony na taga SBS Bank, ngunit dahil sa kanyang ranggo, sa dulo lang malapit sa pinto ang kanyang maupo. Sa sandaling ito, naglakas loob siyang sabihin, napansin ko na nagkusa ang JW Foundation na isuko ang ilang posisyon, ngunit may ilang halaga ng pondo ang nawala mula rito. Maaari ko bang makita? Saan napunta ang halagang iyon? Ang punong dalubhasa ay nagbigay ng isang mapagpasalamat na tingin. Sa kanya, novel drama. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamay karanasan na propesyonal ay mawawalan ng track ng ilang impormasyon sa siksik na stream ng data, ngunit nahuli ito ni Tony, na lubhang kapansin-pansin. Napansin ko rin ang mga pondo. Ang kabuuang halaga ay 50 bilyong US dollars, ngunit ang patutunguhan ay hindi alam. Pagkatapos ng lahat, hindi namin ma-access ang data ng backend ng JW Foundation. Kaya't, hanggat hindi na reinvest ang mga pondo, hindi namin malalaman kung saan sila nagpunta at kung ano ang nangyari sa kanila. Sa sandaling iyon, sa conference table, isang lalaking may puting buhok sa kanyang mga templo ang dahan-daang nagsalita, ano ang epekto ng kasalukuyang pagkawala ng JW Foundation sa domestic A-share market. Bumantong hininga ang punong eksperto at sinabing, ang stock trading market ay kasalukuyang sarado, ngunit ang futures trading ay nagpapatuloy. Mula sa futures market, makikita na ang kasalukuyang kumpiyansa sa merkado ay karaniwang matamlay, lalo na sa JW Foundations. Pagkawala, malaking halaga ng pera ang ini-withdraw mula sa trading market sa ngayon. Ito ay nangangahulugan na ang merkado ay nag-aalala na pagkatapos ng pagbubukas ng merkado bukas, ang pagkatalo ng JW Foundation ay haantong sa Quantum Fund upang simulan ang pag-atake sa domestic A-share market. Mula sa aming kasalukuyang pagsusuri, kung JW Foundation ay patuloy na nalulugi, ang share market ay maaaring bumagsak bukas. Ang magnitude ng pagtalon ay inaasahang lalampas sa 300 puntos. Pagkasabi pa lang niya nito ay narinig niya ang malalakas na paghinga sa conference room. Kailangang malaman ng isa na ang kasalukuyang inventaryo ng A-share ay nasa 2,100 puntos lamang. Ang pagbaba ng 300 puntos ay nangangahulugan na ang buong A-share market ay bumagsak ng higit sa 1/7 ng halaga nito sa pamilihan. Ito ay pinakamahalaga sa isang stock market. Bumagsak. Higit pa rito, ang ganitong uri ng sitwasyon ay ganap na ipinagbabawal sa isang bansa na hinihingi ang parehong pampulitika at pang-ekonomiyang katatagan. Maaapektuhan pa nito ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon, na makakaimpluwensya naman sa mga pangunahing patakaran ng bansa. Mr. Jenkins, gusto mo bang kontaken si Jasper? May nagtanong sa mahinang boses. Ang lalaking hindi matipuno, ngunit kalmado na parang bundok, ay umiling at sumagot, hindi madaling gumawa ng gawaing pangkabuhayan. Sa kasalukuyan, mas pressured si Jasper kaysa sa atin. Dahil pinili na natin siya, dapat man lang ay ibigay natin sa kanya ang pinakapangunahing tiwala. Sa madaling salita, nagsisimula pa lang ang lahat. Dati na lang nalampasan ni Jasper ang lahat ng paghihirap at gagawing posible ang lahat ng bagay na itinuturing nating imposible.
Kaya bakit hindi ito mangyayari sa pagkakataong ito? Maghintay na lang tayo. Naniniwala akong may gagawin siyang kahanga-hanga. Ang kanyang mga salita ay tila ang huling desisyon, at walang sino man sa silid ng pagpupulong ang humamon sa kanya. Sa sandaling ito, malayo sa Harbor City, kinansela ni Zachary ang lahat ng kanyang appointment. At umupo sa opisina. Mr. Lo, nagsimula ng kumilos ang mainland. Nang marinig ni Zachary ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, ibinaba ni Zachary ang tawag kay Henry at sinabing, "I see. Susunod kami. Magbenta ng maikli sa buong lakas namin, at siguraduhing huwag bigyan ang kaaway ng anumang oras upang mag-react." Mataimtim na tumango ang nasasakupan at sumagot, "Naiintindihan." Sa sandaling ito, kinuha ni Zachary ang telepono at tinawagan ang iba pang mga pamilya maliban sa Half the Harbor Langdon. "Lahat, dumating na ang oras, gawin natin ito." Sa isang salita, ang kabisera ng Harbor City nagsimulang lumundag. Ito ay naging isang mahabang dragon, tumawid sa malawak na karagatan, at nagtungo sa pang-ekonomiyang imperyo ng Estados Unidos. Ang merkado ng subprime loan fund ng Estados Unidos. Ang shorting ng 50 bilyong US dollars ay naging dahilan upang ang buong merkado ay biglang na-discarrel na parang isang tren na orihinal na gumagalaw ng walang anumang babala. Pagkatapos, biglang lumala ang sitwasyon. Samantala, ang short selling ng higit sa 100 bilyong US dollars mula sa Harbor City na sumunod halos kaagad ay katumbas ng pag-agaw sa buong tren at pagtatapon nito sa bangin. Ano ang ibig sabihin ng dumanas ng matinding pagbaba? Ito na. Ang Quantum Fund ay umasa sa suporta ng lahat ng buong Wall Street Capital upang galit na atakehin ang fund pool ng JW Foundation sa securities market. Sa subprime market na walang binibigyang pansin sa oras na ito, ang pananambang ni Jasper ay pinagsama sa mga pondo ng Harbor City upang brutal na year-on ang gulugad ng ekonomiya ng Estados Unidos sa parehong brutal fashion. Bago ito bumagsak, walang nag-isip na ang isang subprime market ay talagang magiging gulugad ng ekonomiya ng Estados Unidos. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga fund manager sa subprime market ang ipinatawag sa kanilang mga computer sa pamamagitan ng mga emergency na tawag. Napatingin sila sa avalanche ng palengke, at sa sobrang takot nila ay isa-isa nilang nabitawan ang kape sa kanilang mga kamay. Nagmistulang mga naulilang aso sa sandaling ito ang mga manager na may magandang damit na pumapasok at lumabas sa mga high-end na gusali ng opisina. Nag-iiyakan sila na parang taunang aso sa harap ng landslide na ito. Nang ang mga mamumuhunan sa merkado na ito ay nataranta, may nangyayari sa North America. Naglakad si Alan palabas ng State Capitol. Nang siya ay kapanayaman, mahinahon niyang sinabi, "Napansin ng aming mga tagamasid sa ekonomiya na ang buong estadong pabahay na pautang sa pautang ay seryosong lumampas sa limitasyon ng balanse sa ekonomiya." Tinga, na isang malaking nakatagong panganib sa ekonomiya sa buong estado. Kaya, nagpasa lang kami ng panukalang batas na mag-uutos sa Bureau of Business Investigation at Banking Regulatory Department na suriin ang housing credit loan ng lahat ng mga bangko sa estado upang maiwasan ang mga sakam na negosyante sa pag-aproba ng mga pautang para sa tubo. Habang nangyayari ang sitwasyon, aaprubahan pa nila ang aplikasyon ng pautang ng aso para lamang kumita ng mabilis. Ang parehong sitwasyon ay naganap halos sabay-sabay sa 6 na estado ng North America na may kapangyarihan ang mga Maynards. Ang bagyo ay nabuo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1772. Ang pinakasensitibo sa pagbuo ng bagyo ay ang Quantum Fund, na nakatayo sa tapat ng JW Pundasyon. May mali. Biglang sumigaw si Rogers, na napakaraming beses nang lumaban kay Jasper. Tinakat niya si Soros, na abala sa pagtalakay ng diskarte sa pinuno ng pangkat. "Damn it, Rogers, alam mong may high blood ako at may sakit sa puso. Gusto mo ba akong patayin?" Dahil ang simula ng labanan ay naging maayos, si Soros ay nasa magandang kalagayan, maliban sa pagkagulat ngayon. Sa makatuwid, ang kanyang tono ay hindi partikular na malupit. Mabilis na naglakad si Rogers papunta sa Soros, yumuko sa kanya ulo, at may ginawa sa computer. Sabi niya, "Tingnan mo." Nagsimula ng mag-withdraw ng kanilang pondo ang JW Foundation.
Higit pa rito, sa pag-alis ng mga paghihigpit sa pagpopondo sa malayo sa Pampang, ang malaking bilang ng mga pondo mula sa Harbor City ay dumadaloy na ngayon sa subprime market. Habang nagsasalita, binuksan ni Rogers ang subprime loan market at itinuro ang nakakagulat na bumababang trendline dito, at sinabing, nagtataka ako kung bakit hindi tinataasan ni Jasper ang halagang ngunit sa halip ay ini-withdraw ang kanyang mga pondo. Naiintindihan mo na ba kung bakit ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Soros. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang malamig na damaloy sa kanyang katawan. Ang lamig na ito ay nagdulot ng goosebumps sa buong katawan niya. Ang lokong iyon. Ang lokong iyon ay magpapaikli sa buong merkado ng subprime loan ng Estados Unidos. Nang makitang sa wakas ay nagre-react na si Soros, sinabi ni Rogers sa nagngangalit na mga ngipin, "Oo, hindi binalak ni Jasper na labanan tayo sa stock market mula pa noong una. Hinayaan niya kaming kainin ang kanyang mga pondo sa stock market at sa halip ay ginamit ang kanyang natitirang lakas upang mamuhunan sa subprime market." Habang sinasabi niya iyon, hininaan ni Rogers ang kanyang boses. Ang kanyang asol na mga mata ay tumitig kay Rose ng may takot, at nagpatuloy siya ng malamig, "Alam mo kung gaano karaming tao sa Estados Unidos ang nabibigatan sa mga pautang. Kapag bumagsak ang market na ito, ililibing tayo sa tabi ng mga taong iyon kasama ang kalahati ng Wall Street." Ang mga pupils ni Soros ay agad na lumiit sa lakio. Pinhead. Ang malaking pagkabigla at takot na kumukuha sa ibabaw ng katawan niya dahilan para manginig siya. Sa mga sandaling ito, kirot lang ang naramdaman niya. Dibdib, at hindi man lang siya makahinga. Inalalayan ni Soros ang sarili gamit ang isang kamay o sa computer desk habang ang isang kamay naman ay nakahawak sa kanyang dibdib. Napapikit siya ng mariin at narinig ang nag-aalalang boses ni Rogers. "Soros, anong problema mo? Imulat mo ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Hindi ka dapat bumagsak sa oras na ito." Iminulat ni Soros ang kanyang mga mata ng may mahusay kahirapan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ang maliit na bagay na ito ay hindi makakapagpabagsak sa akin." Sa loob lamang ng mahigit 10 segundo, nakahanap ng paraan ang pinakamakapangyarihang business tycoon na ito para harapin ito. Halos lahat ng mga bangko sa pamumuhunan at mga kumpanya ng kapital sa Wall Street ay mayroon. Lumahok sa subprime market, mga transaksyon, kung saan ang Lehman Investment Bank ang may pinakamalaking bahagi. Kailangan kong kumonsulta kaagad sa kanila tungkol sa bagay na ito. Iiwan ko ito sa iyo, Rogers. Kumunat ang noo ni Rogers at nagtanong, "Ano ang kailangan mong gawin ko?" Mabangis na sambit ni Soros, tigilan si Jasper sa securities market. Pigilan siya sa patuloy na muling pag-relocate ng mga pondo. Bilang karagdagan, hatiin ang 60% ng ating mga pondo at i-invest ang mga ito sa subprime market. Patatagin muna ang merkado, huwag hayaang bumagsak ito. "Soros, baliw ka," sinabi ni Rogers, "ang mga produktong iyon ng credito sa subprime market ay basura. Kung mamumuhunan tayo dito at aagawin ang pagmamay-ari sa kanila, tayo ang unang mamamatay kung bumagsak ang merkado." Karamihan sa mga pondong ito ay nagmumula sa mga bangko sa pamumuhunan sa Wall Street at mga kumpanya ng kapital, habang kahit na ang mga pautang ng sentral na bangko ay ginagarantiyahan nila. Ito ay katumbas ng paggamit ng sariling pera para iligtas ang kanilang buhay. Wala tayong choice. Pagkatapos magsalita ni Soros, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Rogers at sinabing, "Kahit papaano, hindi tayo maaaring maging ganoong kasalanan." Huminga ng malalim si Rogers. Pagkatapos, tumanggo siya ng mariin at sinabing, "Pangako ko, hindi lalala ang sitwasyon hanggat hindi ka bumabalik." Nang malapit nang umalis si Soros, lumabas ang balita na 6 na estado sa North America ang nagpasimula ng pagsusuri ng mga domestic housing credit loan ng sabay. Nang marinig niya ang balita, namutla ang mukha ni Soros. Yung mga maldito na Maynards. Nakikipagsabuatan sila kay Jasper. Novel drama. Mukhang ang naunang panukalang batas sa Kongreso ay itinaguyod at ipinasa din ng mga Maynards. Bukod sa kanila, walang sino man ang magkakaroon ng parehong interes at layunin tulad ni Jasper. Ang mga madugong politiko na ito, ang mga maldita na angkan ng Summerland, gusto nilang sirain ang dakilang Estados Unidos. Habang ang mga mata ng mundo ay lahat ay nakatuon sa merkado ng mga seguridad ng Estados Unidos,
Sa mas malalim na subprime na merkado ng Estados Unidos, narinig ang unang dagandong ng kulog na nakakabasag sa lupa. Ang kulog na ito ay direktang gumising sa lahat. Lumalabas na ang modernong ekonomiya at pananalapi ay hindi kailanman nalimitahan sa stock at securities market lamang. Ang tunay na high-end na gameplay ay ang paglunsad ng isang ganap na pag-atake mula sa iba't ibang larangan ng financial market. Sa ilalim ng panggigipit na ito, inilantad ng Estados Unidos, na noon pa man ay napakalakas sa isipan ng mga tao, ang mga kahinaan nito. Para itong isang byuda na napakarilag, na siya ring diyosa sa panaginip ng lahat ng lalaki, na ipinapakita ang kanyang mabalahibong mga binti pagkatapos buhatin ang kanyang damit. Nagulat ito sa lahat, na nagparamdam sa kanila ng hindi paniniwala, ngunit sa parehong oras, naiinis din sila. Ilang daang bilyong dolyar ang naging sanhi ng subprime credit market ng Estados Unidos. Upang gumuho, ang bilis ng pag-crash na ito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Sa ilalim ng tila kalmadong nagkakaisa, States, ang haligi ng ekonomiya noon. Gumuguho, sa sandaling ito, sa Norte City Command Center sa Summerland. Ang subprime market ng Estados Unidos sa kabuuan ay bumagsak ng higit sa 17%, at ang pababang trend ay nakikita na ngayon. Tinatansya namin na ito ay bababa sa hindi bababa sa 25% 0F sa paunang halaga nito sa merkado bago ang intervention ng Wall Street Capital o ang gobyerno ng Estados Unidos. Pinigilan ni Jake ang kanyang pananabik at iniulat, ang mga pondo na aming namuhunan ay tumaas na ngayon ng 30%. Bagamat ang agwat kumpara sa pagkalugi sa merkado ng mga seguridad ay malaki pa rin, sa mga tuntunin ng mga agarang resulta, maaari na naming ipahayag na ang layunin na aming binuo sa unang yugto ay matagumpay na nakamit. Kasunod ng pahayag ni Jake, buntong hininga ang narinig sa kabuuan. Silid ng utos, lahat ay nasa mataas na espiritu. Ang pagkawala sa simula ay nag-alala sa kanila, ngunit ngayon, ang lahat ay naging sulit. Mukhang mas relax din si Jasper. Magaling, mahusay na trabaho, lahat. Hilingin sa kantin na gumawa ng hapunan at ipadala ito. Pumalakpak si Jasper at lumingon sa lahat ng tao sa kwarto. Aniya, kahit na maganda ang simula namin, mukhang hindi pa rin optimistic ang sitwasyon. Kailangan mong malaman na ang tunay na kalaban ng ating labanan ay hindi ang merkado. Sa halip, ito ay ang Wall Street at maging ang gobyerno ng Estados Unidos. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin ay maghanda upang matiis ang counterattack ng Wall Street na tiyak na mangyayari anumang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1773. Kaya, sa ngayon, ang ideya ko ay patuloy na pataasin ang ating lakas. Dapat kong pag-alab ang panik sa merkado bago ito iligtas ng gobyerno ng Estados Unidos o Wall Street. Gusto kong ganap na matuklasan ang pinakamahina at pinakabulok na haligi na nasa ilalim ng sistema ng ekonomiya ng Estados Unidos. Pagkatapos magsalita ni Jasper, bahagyang tumango ang maliit na prinsipe at sinabing, sa palagay ko ay magagawa natin ako ng wastong patnubay sa opinyon ng publiko. Sa bagay, hindi naman mauunawaan ng mga ordinaryong tao ang mga termino at figure sa pananalapi na sa simula ay mukhang masyadong propesyonal. Kaya, dapat nating gamitin ang pinakasimple at pinakasimpleng paliwanag para maunawaan nila na ang bahay na binili nila gamit ang utang ay maaaring walang halaga. Tumawa si Jasper at sinabing, napakaganda ng panukalang ito. Nagawa ko na ang mga kaukulang pagsasaayos. Gayunpaman, hindi lang sa akin ang saklaw ng opinyon ng publiko. Kaya, lahat, maaari mong pakilyusan ang mga mapagkukunang nasa kamay ngayon. Nagkatinginan ang munting prinsipe at ang iba pa at ngumiti. Pagkatapos, sinabi nila, gagawin namin ang aming makakaya. Habang si Jasper at ang kanyang mga kasosyo ay nagtipon sa command room upang pag-usapan ang susunod na hakbang, sa loob ng opisina ng upuan ng Federal Reserve sa Washington, Estados Unidos. Ang maluwag na opisina ay may mga kahangahangang retro na dekorasyon. Ang pinakakitang bagay ay ang iconic na stars and stripes na watawat at ang logo ng Federal Reserve. Nakatayo sa harap ng malinaw na bintana, ang malalim na mga mata ni Greenspaner ay puno ng solemnidad. Masyadong mabilis na dumating ang malakas na ulan. Tumangala sa madilim na kalangitan, dahan-daang nagsalita si Greenspaner. Ang Vice Chair, si Janet ay lumapit upang tumayo sa likod ng Greenspaner.
Sinabi niya, ang taya ng panahon ay nagsasaad na ang malaking ulan na ito ay tatagal ng ilang araw. Hindi ito magandang balita para sa maraming tao. Yes, I originally planned to go camping this weekend with my family, pero parang nakailangan kong kanselahin ito. Plano. Nag-aalalang sagot ni Janet, Sir, nag-aalala po ako na hindi kaya ng maraming tao mabuhay sa ilalim ng malakas na ulan na ito. Inilantad ni Jasper ang aming kahinaan. Biglang nagkaroon ng apoy sa mga mata ni Greenspaner, at sinabi niya sa malalim na boses, sinabi ko na sa mga idiot na iyon sa Washington na ang kasalukuyang patakaran sa ekonomiya ay magiging mabigat na pasanin sa bansa at maraming nakatagong panganib, ngunit ang mga sinumpaang idiot na iyon ay hindi titingin sa pangmatagalang hinaharap. Para sa kanila, ayos lang hanggat nananatiling mahusay ang Estados Unidos, patuloy na umuunlad ang ekonomiya, at nananatiling ubod ng pandaigdigang politika, militar, at ekonomiya sa panahon ng kanilang panunungkulan, novel drama. Ngunit maaga o huli, ang Estados Unidos ay matatapos sa ilalim ng panandaliang ito. Pamumuno, nilinggan ni Greenspaner si Janet habang siya nagpatuloy sa malalim na boses, kung ganito. Hindi maayos ang paghawak ng problema, ang mga skyscraper ng ekonomiya ng Estados Unidos. Babagsak din ang sistema. Naramdaman ni Janet ang pangangati ng kanyang anit. Si Greenspaner ang nagtatag ng hegemonya ng US dollar, at ang kanyang katayuan sa pambansa at pandaigdigang mga lupon ng ekonomiya ay walang kapantay. Sa makatuwid, sa isip ni Janet, ang Greenspaner ay halos magkasing kahulugan ng kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang idolo sa kanyang puso ay nagsabi ng mga pessimistic na salita, hanggang sa punto na hindi ito matanggap ni Janet. Sir, malapit na magsisimula ang video conference kasama sina Mr. Hamilton, Soros, at ang mga presidente ng iba't ibang investment bank tulad ng Lehman at Mellon. Sa palagay ko ay hindi kayang ibagsak ng isang negosyante mula sa Summerland ang ekonomiya ng Estados Unidos. Umiling si Greenspaner at sinabing, hindi mo pa rin naiintindihan. Sa katunayan, hindi maaaring ibagsak ni Jasper ang ekonomiya ng Estados Unidos. Kahit na ang gobyerno ng Summerland ay hindi magagawa ito, lalo na si Jasper. Walang entity sa mundo ang makakagawa nito, maliban sa isa bansa, at iyon ay ang Estados Unidos mismo. Ito ang problema sa loob ng United Sistema ng ekonomiya ng Estado mismo. Si Jasper lang ilantad ang isyong ito ng maaga. Ang ugat ng krisis sa subprime mortgage ay ang Estados Unidos ay may malaking dami ng over-issue na mainit na pera na lumilipat sa merkado. Upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at punan ang gana ng mga sakam na negosyante, lahat ng tao sa Estados Unidos ay bumibili ng mga bahay na may mga pautang. Pagkatapos nito, patuloy silang bumili ng mas maraming bahay habang kumukuha ng higit pang mga pautang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1774. Parang domino, minsan isa sa Domino Falls, isang serye ng mga chain reaction. Magiging sanhi ng pagbagsak ng buong gusali. Sa sandaling ipagpatuloy ni Jasper ang short sale sa subprime mortgage market, mawawalan ng kwenta ang mga subprime loan products at ang mga subprime loan company na humiram sa bangko ay haharap sa pressure na bayaran ang kanilang mga halaga ng prinsipal at interes. Ang pagbagsak ng mga produkto ng pautang ay direktang nakakaapekto sa pagsusuri ng pabahay, credit ng mga bangko at subprime loan. Mga kumpanya. Kapag bumaba ang halaga nito, babagsak ang mga presyo ng pabahay. Kapag bumagsak ang mga presyo ng pabahay, makikita ng mga tao na ang halaga sa pamilihan ng bahay na kanilang binili ay mas mababa kaysa sa utang na kailangan nilang bayaran sa bangko, kaya isang napakalaking pagbawas ng supply ang susunod. Kapag sumiklab ang malakihang defaulting, hindi mababawi ng mga bangko at subprime loan company ang principal at interes na ipinahiram, na haantong sa patuloy na pagbaba ng halaga ng subprime loan. Mga produkto. The more it depreciate, the less people will buy them. Ito ay isang walang katapusang cycle. Mas naging seryoso ang tono ni Greenspaner, naglakad siya papunta sa pintuan ng opisina at sinabing, kailangan kong pumunta agad sa Washington. Maaari kang sumali sa video conference sa aking lugar. Nagmamadaling nagtanong si Janet, ngunit kung humingi sila ng tulong, ano ang dapat kong sabihin?
Hayaan silang humanap ng paraan para iligtas ang kanilang mga sarili. Bago makakuha ng autorisasyon mula sa Washington, ako o si Hamilton ay hindi makakatulong sa kanila. Ang mga usapin sa kapital ay dapat lutisin gamit ang kapital. Pagkasabi ni Greenspanner ay umalis na siya sa opisina. Napabuntong hininga si Janet at inikat siya. Tumungo upang tingnan ang lugar kung saan nakatayo noon si Greenspanner sa bintana at nakita niyang nagsimula ng bumuhos ang ulan sa labas ng bintana. Nagsimula na ang malakas na ulan na ito. Samantala, sa sandaling ito, si Jasper ay kakakain pa lamang ng hapunan at magpapahinga na sana sa loob ng kalahating oras ng pag-aayos ng mga transaksyon sa subprime market nang tanggapin niya ang ilang hindi inaasahang bisita. Mula sa command room, nakita ni Jasper ang dalawang matangkad na puting lalaki na naghihintay sa reception area. "Hello, Mr. Lane. Ako ang presidente ng Forbes magazine sa rehiyon ng Terra, Wellington." Magalang na tumayo ang nangunguna at nagbigay ng ilang litrato kay Jasper na may ngiti sa labi. Nakangiting kinuha ni Jasper ang mga litrato at sinulyapan si Wellington na may makahulugang tingin sa mga mata. Sa kanyang huling buhay at kahit na siya ay muling magkatawang tao sa buhay na ito, madalas na naiisip ni Jasper kung kailan siya isasama sa Forbes Richest List. Ngayon, ang pagkakataong ito ay talagang dumating, at ang presidente ng rehiyon ng Terra ay personal na dumating sa kanyang pintuan. Gayunpaman, sa novel drama. Sa puntong ito, nakita ni Jasper, na maraming beses nang nagpalawak ng kanyang pananaw at mga insight, ngayon ay medyo mapurol ang kaganapang ito. Mr. Lane, malapit nang ma-update ang listahan ng pinakamayamang pandaigdig ngayong taon. Pagkatapos ng aming pagsisiyasat at mga kalkulasyon, ikaw na ang pinakamayamang tao sa Summerland na may net worth na $46.7 billion at ikaw ay nasa ika-9 na ranggo sa listahan ng pinakamayamang pandaigdig. Direktang nagsalita si Wellington. Tumawa si Jasper at sinabing, "Hindi ko binilang ang aking mga ari-arian, ngunit nakalkula mo ito ng malinaw." Walang magawang sinabi ni Wellington, dahil si JW. "Hindi nakalista ang kumpanya, hindi namin matansya iyong eksaktong halaga. Ngunit ang tiyak ay kapag hinayaan mo ang JW Company na maging isang nakalistang kumpanya, ang iyong VO ay tataas ng hindi bababa sa 10 beses, na malamang nagawin kang ang unang pinakamayamang tao sa mundo mula sa Summerland." Itinaas ang kanyang kamay para pigilan si Wellington. Itinaas ni Jasper ang dalawang daliri at sinabing, "Bibigyan kita ng 2 milyon. Alisin mo ako sa listahan ng mga mamamatay tao." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1775. Sa kasalukuyang Jasper, ang tinatawag na ang Forbes Richest List ay talagang nagniningning. Listahan ng patayan, novel drama. Kahit na siya ay malamang na hindi katayin batay sa kanyang kasalukuyang relasyon sa gobyerno, wala ring iligal tungkol sa negosyo ni JW. Ang pangunahing punto ay si Jasper ang magsisimula. Isang internasyonal at pandaigdigang negosyo sa ang kinabukasan. Bagaman sa ilang mga aspeto, ang titulo ng pinakamayamang tao sa Summerland ay maaaring gawing mas madali para sa kanya ang pakikitungo sa mga dayuhan, sa mata ng mga dayuhang opisyal, ang titulong ito ay mas malamang na magdulot sa kanya ng hindi kinakailangang problema. Hindi na kailangan ni Jasper na umasa sa pinakamayamang listahan para makakuha ng katanyagan. Sa mata ng mga nakauunawa nito, ang pinakamayamang listahang ito ay isang pakunwari lamang. Halimbawa, magkano ang pera ni Old Master Batas mayroon? Hindi alam ni Jasper, ngunit minsang ibinunyag ni Anna na ang kasalukuyang nangungunang 10 numero o sa domestic richest list na pinagsama-sama ay hindi man lang kwalipikadong ipaglaban ang kanilang pamilya. Gayunpaman, nagkaroon na ba ng Old Master Law? Ang tinaguri ang pinakamayamang tao. Masyadong mapanlin lang ang pinakamayamang listahan. Magsisinungaling ka sa sarili mo kung ikaw naniwala sa bagay na iyon. Ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang kasalukuyang JW ay sapat na mataas ang profile, at hindi nais ni Jasper na harapin ang mga karagdagang problema sa kritikal na sandaling ito. Sa pagharap sa kahilingan ni Jasper, nagkatinginan si Wellington at ang kanyang katulong. Nakasuot sila ng ekspresyon na nagpapakitang inaasahan na nila ito. Ang mga tao ay gumagastos ng pera upang makakuha ng iba pang mga listahan,
Ngunit ang iba ay gumagastos ng pera upang maisama sa pinakamayamang listahang ito, lalo na pagdating sa domestic ng Summerland. Listahan. Nang may tuyong ubo, sinabi ni Wellington, Mr. Lane, sino mang may matalinong mata ay talagang makakapagsabi na sa kasalukuyang katayuan at lakas ni JW, hindi makatutuhanang mapabilang ka sa listahan ng mayaman. Masasabi mo lang na hindi ito kilala at huwag mo akong bigyan ng rangkang. Hindi tulad ng hindi mo nagawa ang ganitong uri ng bagay sa nakaraan. Inis na inis ni Jasper sa dalawang ito. Mga tao. Kaya naman, direktang sinabi niya, ako. Magdadagdag pa ng 1,000,000, alam mo. Sobrang busy ko ngayon. Biglang nagpakita si Wellington ng nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Tapos, bumangon siya at sinabing, dahil ayaw talaga ni Mr. Lane na mapabilang sa listahan, kaya tiyak na igagalang namin ang gusto ni Mr. Lane. Mabuti. Tumayo si Jasper at nakipagkamay kay Wellington. Sinabi niya, magpadala ng isang tao sa oras ng trabaho bukas at sasabihin ko ito sa aking mga nasasakupan. Mabuti naman, Mr. Lane. Nang malaman ni Wellington na oras na para umalis, tumalikod siya na parang may naalala. Nilinggan niya si Jasper at sinabing, Mr. Lane, may isa pa. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Wellington, 3,000,000 na ang aking limitasyon. Hindi na ako magbabayad ng isa pang sentimo. Nagmamadaling ikan-away ni Wellington ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko sinasadya. Hiniling sa akin ng editor-in-chief ng Time Magazine na kumonsulta sa iyo kung may oras ka para sa isang pakikipanayam. Hindi pa napagpasyahan ng Time Magazine ang cover para sa kanilang Person of the Year. Napataas ng kilay si Jasper sa mga salitang ito. Time Magazine at Forbes Magazine ay hindi ang parehong mga bagay sa lahat. Mula 1927 hanggang sa kasalukuyan, ang lahat ng mga tao na naging pabalat ng Time Magazine ay may malaking impluwensya, mundo, para sa mabuti o masama, ang sa kasaysayan, 4 na tao lamang na may lahing Summerland ang nakatago nito. Magazine. Ang unang dalawa ay ang mag-asawang Jacobson, na maliwanag. Ang sumunod ay isang dakilang tao na nagreporma at nagbukas ng bansa sa labas ng mundo, at 2 beses siyang nahalal. Ang huli ay isang mahusay na tao sa larangan ng medikal na pananaliksik mula sa No8. Siya. Lumabas ang isang mahalagang medikal pamamaraan sa paggamot sa AIDS. Kung si Jasper ay maaaring maging Person of the Year, kung gayon siya ang magiging unang tao sa kasaysayan mula sa Summerland na nakapasok sa magazine bilang isang negosyante. Ito ay isang magandang bagay para sa Jasper mismo at Summerland, dahil ito ay magpapalakas ng pambansang kumpiyansa. Pag-iisipan ko, pero wala akong oras ngayon. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sumagot si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1776. Naiintindihan ko. May natitira pang kalahating buwan bago ang pagpili. Ibibigay ko ang iyong contact kay Editor Swift, at personal kanyang kontaken, sabi ni Wellington. Okay. Matapos paalisin si Wellington at ang isa pang lalaki, isinantabi ni Jasper ang bagay na iyon at bumalik sa command center. Mr. Lane. Binati naman agad ni Jake si Jasper matapos makita si Jasper. Tingnan mo ito. Mabilis na binasa ni Jasper ang impormasyon sa mga kamay ni Jake pagkatapos niyang kunin ang IT. Ito ang balita na ngayon lang natanggap ng pangkat ng pangungulekta ng data. Ngayon lang, parehong naglabas ng mga anunsyo ang Lehman at Mainland Investment Bank. Ipinapahayag nila ang kanilang optimismo tungkol sa subprime loan market ng Estados Unidos at nagsasaad na tataas nila ang pamumuhunan sa merkado na ito sa oras na ito. Ang subprime loan market ay muling uminit matapos maimpluwensyahan ng balitang ito. Bagaman hindi pa rin available ang trading dahil nasa settlement period na tayo, ipinapakita ng maagang pagsusuri na pagkatapos ipagpatuloy ang pangangalakal, bumagal ang pababang trend ng market. Tumango si Jasper at sinabi, ang mga hamak na ito sa Estados Unidos ay tunay na mga ninuno ng mga kapitalista. Ang bilis ng kanilang reaksyon ay talagang sapat na mabilis. Hayaan mo na sila. Ito ay isang bagay na hindi nila may iwasang gawin. Ngayong nabawi na nila ang ilang kumpiyansa sa merkado, dapat nating pagsikapang alisin ito.
Magdagdag ng 50 bilyong US dollars at patuloy na magbenta ng maikli. Gusto kong makita ang presyo sa merkado ng mga subprime credit na produkto na bumaba ng hindi bababa sa 3 puntos sa sandaling ipagpatuloy ko ang pangangalakal. Roger yan. Mariing tumango si Jake at tumalikod para maghanda. Bumalik sa command room, ito ay huli na, kaya ang munting prinsipe at ang pahinga ay bumalik na sa pahinga. Samantala, si Henry ay nasa telepono. Jill. Nang bumalik si Jasper, mabilis na nakahanap ng dahilan si Henry para ibaba ang telepono. Gabi na. Hindi na ba kailangan magpahinga ni Jill? Curious na tanong ni Jasper. Siya ay nakikipagkompetensya sa ibang bansa at tanghali na doon, kaya kumakain siya ng kanyang tanghalian. Humikab si Henry, bumangon, at sinabing, hindi ko na matiis. Kailangan kong matulog ulit. Narinig mo na ba ang tungkol kay Caden at sa kanyang ama kamakailan? Tanong ni Jasper. Yung dalawa. Nang makarating sila sa paksang ito, agad nagising si Henry. Nakangisi niyang sinabi, masarap ang buhay nila ngayon. Nabalitaan ko na nakabili na sila ng malaking bilang ng mga asset sa United States. At ang United Kingdom, seryoso silang magsisimula sa mga industriya ng konstruksyon at pag-unlad sa ibang bansa. Nabalitaan ko na binigyan mo ng mahinang concussion si Caden noong sinuntok mo siya pabalik sa Harbor City, natatawang sabi ni Jasper. Biglang kinilig si Henry. Aniya, I still regret not perform well at the time. If I get another chance, I'll make sure he get carried out in a stretcher. Kailan ka gagawa ng aksyon laban sa dalawang iyon? They're living their best life now and I'm not happy about that, malungkot na sabi ni Henry. Oo, syempre kikilos tayo laban sa kanila. Lumingon si Jasper at tumingin kay Conrad na nasa kwarto pa rin. Nakangiting tanong niya, Connie, bakit hindi mo pinangasikaso ito? Novel drama. Kumunat ang noo ni Conrad at sinabing, huwag mo akong tawagan. Connie, parang hindi maganda. Okay, Connie. Napabuntong hininga si Conrad. Paano siya matatalo sa ganitong klaseng tao? Nagsimula siyang magtaka kung ang pagsuko niya kay Jasper ay talagang isang matalinong desisyon. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ni Jasper, the father and son duo. Ginawa ang kanilang mga kapalaran sa telekomunikasyon at real estate. Ang industriya ng telekomunikasyon ay may napakaraming hadlang sa pagpasok at hindi nila mapipiga ang kanilang mga sarili sa ilang sandali. Bukod dito, kapag ang krisis sa subprime mortgage ay sumiklab sa Estados Unidos, ang real estate ay magiging napakamura. Sa tingin ko ay titingnan nila na ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng ilang mga goodies. Bibigyan kita ng parehong mapagkukunan at pera. Ang mga pagkakataon ay madaling makukuha. Maghukay tayo ng isang butas at gawin silang tumalon sa loob ng kusang loob. Itinuro ni Jasper si Henry at nakangiting sinabi, ang gawain mo ay dalhin ang pala at maghintay. Pagkatapos nilang tumalon, ilibing sila ng buhay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1777. Ang isa ay hindi magiging marangal kung hindi sila naghihiganti ng puot. Walang pakialam si Jasper kung ito ay marangal o hindi, ngunit sa sandaling ito ay malinaw na si Caden at ang kanyang ama ay nagtaksil sa kanya, si Jasper ay nagsimula ng mag-isip tungkol sa paghihiganti. Hindi na makapaghintay si Jasper kahit isang segundo pa para makaganti. Nang isipin niya kung paano nabubuhay ang mga taong bumalandra sa kanya, hindi man lang makakain o makapag-isip ng maayos si Jasper. Hindi mo maaaring madaliin ang bagay na ito kahit na gusto mo. Hinaplos ni Jasper ang kanyang baba, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, ang mag-amang Jay. Langdon, lalo na ang matanda, ay isang soro na maingat at ganid. Ang kombinasyon ng dalawang personalidad na ito ay nagpapadali para sa kanya na mahiga at maghintay. Gayunpaman, sa ikalawang paglipat niya, tiyak na lalabas na siya. Kaya, ang hukay ay dapat hamukay ng malalim at ang pagbabalat kayo ay dapat na sapat na mabuti. Pinakamabuting hayaan siyang magkusa na lumapit sa atin. Nang kausap niya ito, nakangiting tumingin si Jasper kina Conrad at Henry. Kayong dalawa ang pinakaangkop para dito. Nagkatinginan sina Conrad at Henry. Hinihintay na magpatuloy si Jasper. Si Connie ay magtatago sa dilim, habang si Henry ay tatayo sa ilalim ng liwanag.
Hihintayin mo akong ihanda ang pen, at pagkatapos ay natural mong malalaman kung ano ang gagawin. Hindi ko pa rin maintindihan, sabi ni Henry na may diretsong mukha. Maraming sinabi si Jasper, ngunit hindi pa rin niya ito maintindihan. Originally, iniisip niya kung may mali ba sa sinabi ni Jasper, pero mukhang naintindihan naman ito ni Conrad, na ikinalungkot ni Young Master Lo. Nagkaroon ba ng problema sa kanyang kakayahan sa pag-unawa? So, ano ang target natin? Tanong ni Conrad sa kanyang isip. Natuwa si Jasper nang marinig ang tanong ni Conrad. Sinabi niya kay Henry, tingnan mo, kahit siya ay naiintindihan. Layman. Bago pa makasagot si Henry na madilim ang mukha ay ibinigay na ni Jasper kay Conrad ang sagot. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Conrad. Ang Layman ay isa sa Big Four na mga bangko, at ang halaga nito sa pamilihan ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong US dollars. Hindi bababa sa kalahati ng daan-daang bilyon nitong US dollars ay namuhunan sa subprime market. Pinutol ni Jasper ang pangungusap ni Conrad at sinabing, sa kanyang nakaraang buhay, sa panahon ng subprime mortgage crisis, ang una at pinakamalaking kumpanyang bumagsak ay ang Lehman Investment Bank. Sa oras na iyon, ang krisis sa subprime mortgage ay nasa pinakamasama, at ang Federal Reserve at ang Departamento ng Pananalapi ay kailangang iligtas ang merkado. Ang paraan ng pagligtas nila sa merkado ay simple at tapat, at iyon ay ang pagbibigay ng pera. Nag-inject sila ng puhunan sa lahat ng mga bangko at mga kumpanya ng pautang na nasa bingit ng kabiguan upang pansamantalang madaig nila ang paghihirap na ito. Ang problema ay ang laki ng utang ng Lehman Investment ay masyadong malaki. Maging ito ay ang Federal Reserve Bank o ang Departamento ng Pananalapi, ang kanilang pera ay hindi maaaring gawa-gawa sa labas ng manipis na hangin. Siyempre, ang kapangyarihan ng pag-imprenta ng US dollars ay nasa kamay ng Federal Reserve, ngunit ang mismong dahilan ng subprime mortgage crisis sa unang lugar ay ang Federal Reserve ay naglabas ng napakaraming US dollars sa loob ng maraming taon, na nagreresulta sa labis na supply ng US dollars sa merkado. Sa makatuwid, paano muling maglalabas ang Federal Reserve o ang buong gobyerno ng Estados Unidos ng daan-daang bilyong dolyar upang iligtas ang Lehman Investment? Sa pamamagitan nito, nagpunta ang Lehman Investment. Bangkarota. Sa ilalim ng pandaigdigang kaguluhang ito, malinaw na nakita ng lahat ang katangian ng kahinaan ng pananalapi ng Estados Unidos. Kaya naman, ang patakarang pang-ekonomiya ng Estados Unidos ay naging lalong hindi napigilan sa kalaunan, at sa pandaigdigang currency hegemony na inayos ng US dollar, ito ay naging ganap na walang kahihiyan. Isa rin ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit unti-unting tinanggap ang summer dollars at ang euro sa buong mundo. Nakita ng lahat ang mga panlilinlang ng mga hamak na ito mula sa Estados Unidos, at babayaran lamang nila ang mga ito kapag wala silang pagpipilian. Gayunpaman, kung may isa pang pagpipilian, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ito, dahil dito, gagamit sila ng summer dollars at euros para labanan ang US dollar. Ang mga bagay na ito, kahit sa ngayon, ay walang kinalaman kay Jasper. Kailangan lang niyang malaman na malugi ang Lehman. Kung magiging biktima si Lehman na dapat isakripisyo sa subprime mortgage crisis na ito, kapag nabangkarote ito, magiging fallen elephant na. Kahit na ito ay isang elepante na namatay sa gutom, ang karne na natitira sa buto nito ay sapat na para sa mga sakam na tao tulad ni Caden at ng kanyang ama upang makatakas pagkatapos. Higit pa rito, optimistic sila sa industriya ng real estate. Sa mata ng mag-ama na ito, kung kukunin nila ang Lehman, ang mga subprime loan na produkto ng Lehman na kasalukuyang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar ay kumakatawan sa isang mapagkukunan ng yaman na sa kalaunan ay babalik sa kanila. Dapat mong malaman na ito ang Estados Unidos, at sila ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo pagkatapos ng lahat. Ang isang krisis sa pananalapi ay magdudulot ng malaking pagkalugi sa kanilang ekonomiya, ngunit hindi ito sapat upang gibain ang isang buong imperyo ng ekonomiya. Ang industriya ay naroroon pa rin, ngunit ito ay magiging walang halaga. Hanggat ang Estados Unidos ay nangunguna sa ranggo sa mundo, ang mga asset na ibinebenta sa loob nito ay ituring na mabuti. Ang sinabi ni Jasper sa oras na ito ay hindi walang basehan. Sa katunayan, ito ay magiging investment ideology na half the susundan ni Harbor Langdon mamaya. Kaya lang sa nakaraang buhay,
Sumiklab ang subprime mortgage crisis noong 2008, sa panahon ng peak ng domestic investment ng Half the Harbor Langdon. Isinasaalang-alang ang domestic sentiment at ang pampulitikang sitwasyon ng Estados Unidos sa oras na iyon, sa wakas ay inilipat ng Half the Harbor Langdon ang kanyang kayamanan sa United Kingdom, novel drama. Ito ang dahilan kung bakit nangyari ang bagay noong 2018. Ang Half the Harbor Langdon ay kumita ng malaking pera sa Summerland at pagkatapos ay ibinenta ang kanyang mga ari-arian sa malaking sukat upang mag-divest. Pagkatapos nito, inilagay niya ang lahat ng pera. Kinita mula sa mga tao sa bansa patungo sa United Kingdom. Mula sa pananaw ng negosyo, tama ang ginawa ng Half the Harbor Langdon. Gayunpaman, ang mga negosyante ay mayroon ding nasyonalidad. Ang pagsasanay ng pag-abandona sa tagapagbigay ng isang tao sa pagkamit ng isang layunin at pagtakas pagkatapos kumita ng kita ay nabigo sa napakaraming tao sa Summerland. At saka, paano kung may balita na ang mga batas ay interesado sa layman? Ang sabi ni Jasper kay Conrad at Henry. Unawaing mabuti ang kanyang plano. Napakawalang humpay. Nag-thumbs up si Henry kay Jasper. Siya ay mukhang excited at umaasam. Tumawa si Jasper at sinabing, kung gayon, dapat magsimula kayong maghanda para sa bagay na ito. Kung matalo ko si Layman, maaari kayong mag-follow up. Kung magagawa nating alisin ang kalahati ng buhay ng Half the Harbor Langdon sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay hindi na siya karapat-dapat sa kanyang pangalan. Tuwang-tuwang sabi ni Henry, I like it. Don't worry, I will definitely do this kind of shady business for you. Gagawin ko ang plano para sa iyo mamaya. Nag-isip sandali si Conrad. Ito ang kanyang unang misyon pagkatapos niyang sumali sa JW, at ang layunin ay sirain ang Half the Harbor Langdon. Medyo natuwa siya nito. Para sa isang tulad ni Conrad, sayang ang talento kung siya ay maupo sa opisina upang hawakan ang mga opisyal na tungkulin. Sa makatuwid, sa simula pa lang, binalak ni Jasper na gamitin si Conrad at kunin siya, kasangkot sa isang makatarungang bahagi ng kanyang sariling mga gawain hanggat maaari. Mayroong maraming mga bagay na hindi angkop na gawin ng nangungunang pamamahala ng kumpanya, ngunit kung saan si Conrad ay isang mahusay na kandidato. Maging ito ay talino o katapangan, si Conrad ay tiyak na hindi mas masahol kaysa sa sinumang nakipag-ugnayan kay Jasper. Oo, ibibigay ko sa iyo ang anumang kailangan mo. Hinihiling ko lang na ang huling resulta ay matugunan ang aking mga inaasahan. Nang matapos magsalita si Jasper ay pumasok si Jake. Tapos na ang settlement at ipinagpatuloy na ang transaksyon. Biglang lumingon si Jasper at sinabing, I project ang data sa screen at tingnan natin ang mga aksyon ng Layman at ng Quantum Fund. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1778. Nag-flash ang malaking screen at ang imahe, rejected flicker. Sa lalong madaling panahon, ang real-time na data ng merkado ay muling lumitaw sa screen. Sa sandaling ito, ang subprime market ay nakakaranas ng matinding kaguluhan. Ang 50 bilyong US dollars na ginamit ng JW Foundation para mai-short sell ay ginawa ang subprime market na parang isang pile na may bali na binti habang ito ay pasuray-suray pababa sa bangin. Pagkatapos, mahigpit na sumunod ang mga pondo mula sa Harbor City at walang awang sinipa ang likod ng baldado na ito, na ginawang parang nasa bingit ng pagbagsak ang subprime market. Higit pa rito, ang oras ng pag-areglo para sa transaksyon ay dumating mismo sa pinakakritikal na sandali, bago ang subprime market ay malapit ng mahulog sa bangin. Sa loob ng 30 minuto, hindi natatanggapin ng system ang lahat ng transaksyon, at sisimulan ng system ang mga pamamaraan sa pag-areglo para sa nakaraang panahon ng transaksyon. Ang 30 minutong ito ay nagbigay sa subprime market ng isang mahalagang pahinga. Bukod pa riyan, umabot lang ng 30 minuto para sa nangungunang kabisera ng mundo tulad ng Wall Street para mag-react. Kaya naman, sa sandaling ipagpatuloy ang pangangalakal, ipinagpalit ng Quantum Fund ang mga target at direktang ibinuhos ang lahat sa subprime market. Ang pagsunod sa Quantum Fund ay isang pantay. Malaking halaga ng pondo. At ito ay kapital mula sa Layman Investment Bank. Sa nakalipas na 3 taon, nakakuha kami ng higit sa 60 bilyong US dollars mula sa subprime market. Sa opisina ng chairman ng Layman Investment Bank, Doug,
Tiningnan ng chairman ang mga executive na nasa harap niya ng malamig at mabangis na mga mata. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa at umungol. Hanggang ngayon, ang Lehman Investment Bank ay may $180 bilyong sa subprime market, habang ang pagbaba ng ilang sandali ay nagkakahalaga ng higit sa $20 bilyong. Kahit ano pa, hindi natin hahayaang makawala si Jasper dito. Kung hindi, tayo ang unang mamamatay sa Wall Street. Kaagad akong makikipagpulong sa lahat ng shareholders at hihilingin na magpakilos ng mga pondo ng may kabuuang awtoridad upang iligtas ang merkado. Hindi natin makokontrol ang iba, ngunit dapat tayong kumilos ngayon. Kapag bumagsak ang subprime market, tayo ang unang magsisilbing mga handog sa libing. Sa sandaling ito, sa dulo ng meeting room, si Morrison, ang presidente ng Terre Regional Branch, ay may matigas na ekspresyon sa kanyang maputlang mukha. Oo naman, inilipat ni Doug ang kanyang mga mata sa kanya. Yung iba, balik na kayo agad sa trabaho. Morrison, you stay here, novel drama. Pagkasabi niya nun ay mabilis na tumayo yung iba. Nang isa-isa nilang nilagpasan si Morrison ay napatingin sila sa kanya ng may simpatiya at awa. Pagkatapos, umalis sila ng hindi lumilingon. Sa totoo lang, walang kinalaman ang pag-atake ng JW Foundation sa subprime market. Morrison, ngunit ang salungatan sa pagitan ng Lehman Investment Bank at Jasper ay sanhi ng Morrison. Kaya ngayon na ang investment bank ay nagdurusa ng malaking pagkalugi, kailangang lumabas ang isang tao upang dalhin ang galit ng mga shareholder, at kitang-kita kung sino ang magiging sakripisyong tupa. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi karaniwan sa lugar ng trabaho, at ito ay mas karaniwan sa Wall Street, kung saan ang kita ay lahat. Ang mga hindi makaangkop sa batas na ito ay maaari lamang alisin. Matapos mawala ang lahat, ang silid ng pagpupulong ay naging mas walang laman, ngunit ang kapaligiran ay mas solemne kaysa dati. Tumingin si Doug kay Morrison na may diretsyong mukha. Sinabi niya, Morrison, ayon sa iyong kakayahan at kwalifikasyon, hindi mo dapat hawak ang posisyon na ito. Ang mga kamay ni Morrison na nakapatong sa kanyang mga tuhod ay dahan-daang kumuyam sa mga kamao. Mahinahon niyang sagot, alam ko. Hiniling ko sa aking ama na tulungan akong makuha ang posisyon na ito. Natutuwa akong makapag-usap tayo ng bukas. Ibinaba ni Doug ang kanyang ulo para tanggalin ang kanyang salamin at gumamit ng tela para dahan-daang panasan ang lens. Sinabi niya, kailangan kong pumunta upang makita ang mga shareholder, ngunit ang investment bank ay nawalan ng higit sa $20 bilyong. Kailangan kong bigyan ang mga shareholder ng paliwanag tungkol dito. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Morrison, ang liham ng pagbibitiw ko ay nasa iyong mesa bukas. Napakabuti, wala na sa mood si Doug na magsalita. Kaya naman, tumayo siya at naglakad patungo sa pintuan ng meeting room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1779. Unti-unting lumalapit ang tunog ng leather shoes sa sahig at biglang huminto pagdating kay Morrison. Tinapik ni Doug ang balikat ni Morrison gamit ang kanyang palad at sinabing, bumalik ka. Pumunta ka sa iyong ama. Ang Lehman ay hindi para sa iyo. Pagkasabi niya noon ay narinig na naman ang mga yabag ni Doug. Sa pagkakataong ito, umaanod na ito palayo hanggang sa tuluyang natapos sa tunog ng pagsara ng pinto ng meeting room. Boom! Ipinulupot ni Morrison ang kanyang mga kamay sa kamao at malakas na inihampas sa conference table. Ang sakit ay naging sanhi ng pagkalito ng mukha ni Morrison, at ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at puot. Jasper, pinahirapan mo ako ng pinakamatinding kahihiyan sa buhay ko. Hindi ko, at hinding-hindi kita mapapatawad. Ang mga toro at oso ay nakikipaglaban sa bawat isa. Iba, nakasimangot na sabi ni Jasper at marahan. Sa malaking screen ay isang line graph na patuloy na gumagalaw pataas at pababa, marahas na umuusad, ngunit walang halatang pataas o pababang trend. Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Jasper, novel drama. Maririnig ang boses ni Jake sa oras na ito, ang Quantum Fund at Lehman Investment Bank ay determinado at patuloy na nag-i-invest ng mga pondo para iligtas ang merkado. Ang pinakamahalaga ay naghihintay at nanunood pa rin ang mga institusyon at retail investor. Sa pangkalahatan, hindi nila iniisip na ang subprime market, na ilang taon nang tumataas, ay babagsak. Kaya,
Kailangan nating ipagpatuloy ang pagkukulang sa ilalim ng pressure na ito. Tumanggaw si Jasper. Medyo nasiyahan siya. Ang maturity ng isang team ay talagang hindi isang bagay na nangyari sa magdamag. Lalo na ang trading team. Ang mga kinakailangan para sa kanila ay napakataas maging mula sa pananaw ng katalinuhan. Koleksyon, pagsusuri, o pagproseso. Ang mga pagkukulang sa alinman sa mga lugar na ito ang magiging pinakamalaking kahinaan ng pangkat na ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng maraming mahabang oras ng pagsasanay at paglilinang, ang kakayahan ng pangkat na ito ay bumuti ng mabilis. Magkano ang natitira sa 50 bilyong US dollars na kota na ibinigay sa iyo noon? Tanong ni Jasper. Kami ay nagbebenta at nag-short mula nang magbukas ang merkado at sa kasalukuyan ay may humigit kumulang 27 bilyon na natitira na hindi pa napupuhunan, sagot ni Jake. Magsasalita pa lang si Jasper, biglang nag-oscillate ang candlestick chart ng subprime market. Si Jasper at Jake ay likas na tumingin sa hanay ng kalakalan at nakitang may ilang malalaking order na may presyo ng unit na higit sa 100 milyon sa panig ng mamimili. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng command room ni Baz. Sumigaw siya, nagpa siya ang Lehman Investment Bank na gumastos ng 5 bilyong US dollars sa isang subprime market repurchase. Kinikilos na nila ito ngayon. Batay sa aming nakita, maraming mga retail investor at institusyon ang nagsimulang pumasok sa merkado bilang resulta nito. Gusto nilang magbigay ng impetus sa subprime market. Tigilan mo sila. Kumunat ang noo ni Jasper at sinabing, hindi natin sila hahayaang magkaroon ng kumpiyansa sa merkado. Mr. Lane, may suggestion ako. Biglang nagsalita si Conrad. Tumingin si Jasper at hinintay siya. Magpatuloy. Hindi natin sila dapat pigilan, hayaan mo siya. Magpatuloy. Malumanay na sinabi ni Conrad, gusto nilang bumuo ng kumpiyansa sa merkado, ngunit mayroon silang limitadong mga pondo. Samantala, ang ating mga pondo ay limitado rin. Sa ngayon, ang gobyerno ng Estados Unidos at Federal Reserve ay walang ginagawa, kaya kailangan nating isave ang lahat ng ating kapangyarihan at huwag ipakita ang ating kamay sa layman. Hence, we should strategically give up ilan sa mga posisyon sa merkado. Hayaan. Itaas nila ito at pagkatapos ay bibilhin natin ang lahat ng mga pondo para hayaang si Lehman ang pumalit. Sa ganitong paraan, madaragdagan nito ang stake ng Lehman at Quantum Fund at mabilis din nitong maisasakatuparan ang ating mga nakaraang pamumuhunan, na katumbas ng pagsuso ng dugo mula sa kanila at pagpapakain muna sa ating sarili. Kapag dumating na ang oras para sa huling suntok, ang Lehman o Quantum Fund ay babagsak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1780. Medyo mabigat ang atmosphere sa command room. Bagamat nagmungkahi lamang si Conrad, ang naunang utos ni Jasper ay upang pigilan ang pagtatangka ni Lehman na iligtas ang merkado, ngunit ang panukala ni Conrad ay may matinding contradiction dito. Iminungkahi niya hindi lamang napayagan ang kabilang partido na iligtas ang merkado, kundi pati na rin ibenta ang mga order na nabili na nila sa Lehman. Ito ay isang napakadelikadong hakbang. Ito ay hindi lamang na ang desisyon mismo ay lubhang mapanganib, ito ay may isang mabigat na gastos kung sila ay nabigo. Kung hindi nila ito naisagawa ng maayos, malamang na ang mataas na kamay na itinatag ng JW Foundation sa subprime market ay mawawala kaagad. Higit sa lahat, ito rin ay isang mapanganib na hakbang para kay Conrad. Walang nang-ahas na tanungin ang desisyon ni Jasper sa loob ng JW. Si Jasper ay hindi lamang ang nagtatag ng JW, ngunit pinalaki niya si JW mula sa isang maliit na kilalang maliit kumpanya hanggang sa punto kung saan ito ngayon ay a domestic pribadong enterprise higanti. Sa makatuwid, kung ito ay karaniwan empleyado o mataas na antas ng empleyado. Sa loob ng JW, nasanay silang lahat sa novel drama. Napakabigat ng mga sinabi ni Jasper. Maging ito ay personal na prestihiyo o kung hindi man. Si Jasper ang hindi mapag-aalinlangan ng hari sa JW. Gayunpaman, sumali lang si Conrad sa JW, at agad niyang iniharap ang sarili niyang mga mungkahi. Hindi mali na patunayan ang iyong sarili noong kakasali mo pa lang sa isang bagong koponan, ngunit nakadepende rin ito sa kung anong posisyon ka. Bilang isang executive na sumali sa isang bagong kumpanya, ang kanyang unang mungkahi ay tanungin ang
Desisyon ni boss. Ito ay hindi isang matalinong hakbang. Anuman ang pangyayari. Hindi umimik si Jasper at si Jake ay hindi umimik. Lakas ng loob na huminga. Sa kabaligtaran, si Conrad ay napakalmado. Pagkatapos magsalita, tahimik siyang tumabi na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Valentine, na wala man lang karapatan magsalita, tumingin kay Conrad na may pagkabalisa. Mata sa isang tabi. Si Conrad ay hindi isang subordinate kahit noong nasa harap ni Fabian. Sa karamihan, siya ay isang katuwang na walang karapatang magsalita. Kahit na hindi naman nag-deny ang napakayabang na si Fabian. Ito dati. Ngayong sumali na siya sa JW, kailangan niyang scrutinized at question tuwing siya nagsalita. Hindi alam kung ilang oras na ang lumipas mula nang sabihin niya ito. Maaaring 10 segundo lang o maaaring ilang minuto pa bago biglang tumango si Jasper at sinabing, "Very good." Tuparin ang mga mungkahi ni Conrad. Umangat ang ulo ni Jasper para tignan sina Jake at Baz. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Dapat kang matuto ng higit pa sa kanya. Kung mayroon kang sariling mga ideya, dapat mong sabihin ng buong tapang. Hindi kita kakainin. At saka, hindi ako Diyos, at maaaring hindi ko palaging hinuhusgahan ang sitwasyon ng tama sa bawat oras. Ang mga desisyon na gagawin ko ay maaaring hindi palaging ang pinakamahusay na pagpipilian." Nagkatinginan sina Jake at Baz at mabilis na tumango. "Sige at ipagpatuloy mo ang iyong trabaho." Pinaalis ni Jasper ang dalawa sabay wave ng kamay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Conrad. "Ang kailangan ko ay isang taong maaaring tumingin sa problema mula sa isang pananaw na hindi ko nakikita, at pagkatapos ay sabihin sa akin kung ano ang kanilang naobserbahan. Alam kong ikaw ang pinakakwalipikadong tao na gawin ito." Ang ekspresyon ng mukha ni Conrad ay hindi malungkot o masaya. Sagot niya, "Since nagpa siya akong tulungan ka, hindi kita pababayaan. Basta wag mo akong pababayaan." Tumawa si Jasper. Sabi niya, "Good, I was naghihintay na marinig ito mula sa iyo." Habang nag-uusap ang dalawa, sina Jake at Baz nagsimulang ipatupad ang mga mungkahi. Ibinigay ni Conrad ang mga pondong hawak ng JW Foundation. Nagsimulang dahan-daang mag-liquidate at mag-withdraw mula sa palengke. Samantala, si Layman at ang Quantum Fund ay malinaw naman. Natakot sa mga utos ng JW Foundation. Sumuko sa ito ay tulad ng isang mangangaso na ilang araw nang naghahanda at maingat at masigla sa pangangaso na, nang makita ang kanyang biktima, ngayon ay biglang nagkusa na putulin ang isa sa kanyang mga braso at ihagis ito sa lupa. Ang agarang reaksyon ng Layman at Quantum Fund ay hindi nakakagulat, ngunit pagkalito. Baliw ba ang JW Foundation? O biglang natauhan si Jasper? Gayunpaman, hindi papayagan ng merkado na mag-alinlangan sila ng masyadong mahaba. Sa pag-withdraw ng pangunahing pondo ng JW Foundation, ang maikling pressure sa subprime market ay biglang humina, kaya ang mahabang mga institusyon at retail hot money ay agad na tila nakakita ng pagkakataon para sa isang piging. Lahat sila ay sumusubok dito na kumikislap ang kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, karamihan sa mga unang batch ng mga order na inilabas ng JW Foundation ay nilamon. Pagkatapos, ang Layman at Quantum Fund ay hindi gustong mag-alaga ng marami, kaya sila agad na nagsimulang lunukan ang lahat. Mga natitirang order. Bumabalik ang kumpiyansa sa merkado sa subprime market. Sa command room, sina Jasper at Conrad titig na titig sa screen. Lahat ay nangyayari gaya ng inaasahan, ang magiging rebound sentiment ng market. Inilabas sa alon na ito. Sa ganitong paraan, ito ay maituturing na isang disguised relief para sa pressure na maaari naming pasanin sa hinaharap. Mukhang nag-isip si Conrad at dahan-daang sinabi, "Kung ang target mo ay ang subprime market sa simula, noon sa ilalim ng unang hakbang, ang palengke ay parang isang ilog na hinaharangan ng dam, at ngayon ay maayos na itong nadidischarge. Hindi lamang nito mababawasan ang pressure sa atin, ngunit maaari rin itong bawasan ang kabuuang dami ng tubig. Ang problema kasi mahirap intindihin. Hanggang saan ito nangyayari, Jasper? Na-access ang buong subprime market. Data ng transaksyon. Ang kanyang mga mag-aaral ay sumasalamin sa siksik na stream ng data,
Ngunit tumpak niyang nakuha ang impormasyong gusto niya mula sa napakalaking linya ng mga numero na ito. Sinapo ni Jasper ang kanyang mga temps. Nang katatapos lang niyang magsalita ay bumalik si Buzz sa command room dala ang pinakabagong balita. Naglabas ang feds ng anunsyo. Inanunsyo nila ang pagbawas sa rate ng interes at ang kinakailangang rate ng pagbabalik. Sabay na nagbago ang mga ekspresyon ni na Jasper at Conrad at agad na naklear ang isang spot sa screen para ipakita ang pinakabagong anunsyo ng feds. Napakatitiwala ng feds na ibababa ang 0.25% ng datum point sa isang pagkakataon. Sabi ni Conrad habang tinitingnan ang laman ng anunsyo. Ang tinatawag na mga pagbawas sa rate ng interes at kinakailangang rate ng pagbawas sa pagbabalik ay upang bawasan ang rate ng interes sa mga pambansang pautang at bawasan ang proporsyon ng mga reserbang kailangang ibigay ng mga bangko sa sentral na bangko. Sa madaling salita, ito ay isang patakaran sa pagpapasigla ng ekonomiya na nagpaunawa sa mga tao na hindi kumikita ang pag-imbak ng pera sa mga bangko. Kasabay nito, pinilit silang mag-withdraw ng pera para sa pamumuhunan. Sa buong mga sentral na bangko sa mundo, ang pagbaba ng mga rate ng interes at kinakailangang rate ng pagbabalik o pagtataas ng mga rate ng interes at mga pondo ng reserba ay ang pinakamabisang paraan para makontrol ng mga sentral na bangko ang kanilang mga ekonomiya sa antas ng macro. Ito lang ang unang plano ng aksyon ng feds. Kung things go as expected, sasali sila sa laro. Hindi nagtagal pagkatapos ng anunsyo na ito. Pagtatapos ni Jasper, uubos na ang oras. Dapat tayong gumawa ng mas marahas na mga hakbang upang bumuo ng isang paborebleng posisyon para sa ating sarili bago magsimula ang mapagpasyang labanan.